Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 721. Ang lahat ay biglang napagtanto kung ano ang nangyari sa sandaling iyon. Ang lahat ng kanilang mga titig ay lumipat kay Harvey York. Sa pagtingin sa kanya na kumikilos na kalmado, ang karamihan ng tao ay nagsimulang mag-isip-isip na siya ay talagang Glosson-in-law ni Sheldon Xavier. Ang mga Yorks ay malapit nang maging baliw. Kung siya ay talaga ang Glosson-in-law ng Sheldon Xavier, wala sa buong Southlight ay kahit na maglakas loob na hawakan siya. Ang isang salita mula sa isang tao tulad ni Sheldon Xavier ay maaaring gumawa ng isang normal na past ng pamilya sa kaluwalhatian at kayamanan nito ay maaaring gumawa ng mga ito na pupunta o alinman. Kahit na ang mga Yorks ay ang nangungunang pamilya sa Southlight, kailangan nilang i-tread ng maingat sa pagkakaroon ng Sheldon Xavier. Kahit na si Sheldon ay walang kapangyarihan upang sirain ang mga Yorks na may isang salita, ang pag-abot sa kanya ay nangangahulugan na ang Yorks ay magkakaroon pa ng isa pang malakas na kaaway upang harapin ang hinaharap. Ang Dragonhead Clea ni Melissa Leo ay bahagyang naririnig, na ang kanyang freckled face ay gumagawa ng isang ekspresyon bilang madilim na gabi. Kinailangan niyang muling suriin si Harvey York sa sandaling iyon. Sa nakalipas na 3 taon, anong uri ng mga pakana ang ginawa ng lalaki, na inabandona ng mga Yorks, ay may kasangkot. Gaano karaming mga plano ang nakaimbak ng lalaki. Ang Sheldon ay talagang dumating para sa taong ito sa araw na iyon. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan sa lahat ng Southlight na nangyari ito. Ang mga Yorks ay tumingin sa isa't isa, walang nagmamasid na tumayo at sumalungat sa kanya. Ang mga mata ni Sheldon ay lumipat sa kay Harvey York at pagkatapos ay sinabi na may isang ngiti, "Lola York." Pakinggan ang tono ni Sheldon ay napakakagalak, dahil ang kalagayan ni Melissa Leo sa Southlight ay napakalaki, kahit na ang isang tao na tulad niya ay kailangang maging maayos at magiliw sa harap niya. Ang lahat ng mga York ay nagpapakita ng mga mukha na puno ng pagmamataas pagkatapos marinig ito. Nakikita mo iyan, iyan ang kapangyarihan ng Lola York. Kahit na ang unang in-command ng Southlight ay kailangang magbayad ng kanyang respeto sa kanya. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay inilipat ni Melissa at kinuha ang isang hakbang pabalik. Kahit na ito ay isang hakbang lamang, ito ay kinakatawan ng kanyang damdamin. Ito ay kinakatawan ng Yorks ay hindi nais na salungatin ang isang mahirap na kalaban tulad ni Sheldon Xavier, hindi bababa sa ibabaw. Ang paningin ay ginawa ng lahat sa mga Yorks sa pagtingin sa isa't isa, marahil ang lahat ng bagay na kanilang pinlano ngayon ay magkakaroon ng mapait na pagtatapos. Isang pagtatapos kung saan aalisin si Harvey sa pamamagitan ni Sheldon. Kung ganyan ang kaso, ano ang mangyayari sa mga plano na inilagay ng mga Yorks, ang mga pakana na kanilang itinatag ng matagal? Ang ekspresyon ni Jonathan York ay patuloy na nagbago. Gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit sa wakas hindi niya maisip kahit isang salita. Ang mukha ni Quentin York ay kasing dilim ng gabi. Hindi niya binuhay ang kanyang kaliwang kamay at tiningnan ang kanyang palad na pagprint, pagkatapos ay ilabas ang isang malamig na tawa. Si Stephen York ay bahagyang napapikit ang kanyang mga mata at pagkatapos ay nagpakita ng isang malamig na pagtingin sa kanyang mga mata kapag siya ay binuksan ang mga ito muli bilang kung siya ay nagkaroon lamang ng isang paghahayag. Sa gitna ng karamihan, pinalaya ni Queenie York ang hininga sa hangin. Ang mukha na maaaring e-toplight ang mga lungsod ay tila tulad nito ay nagdala ng isang ekspresyon na puno ng kabalisahan. Ang di mabilang na mga tao sa pamilya ay hindi napansin na ang pagpapahayag ng Princess ng Yorks, ang dalaga na ang mga makapangyarihang prinsipe ay nagtatagumpay, ay nagbago. At si John Gotti, ang hari ng mga lansangan sa Southlight, ay kumuha ng isang hakbang upang makapagsimula kay Sheldon Xavier. Pagkatapos, ang mga malamig na pawis ay nagsimula na bumuo sa kanyang likod. Ayon sa plano, siya ay dumating lamang dito para sa isang layunin, upang maiwasan ang sinuman na lumapit kay Harvey York at upang ipaalam na ang lalaki na si Prince York ay walang paraan at mamatay ng isang kamatayan.
Ngunit dahil nais ng Sheldon na tumayo para kay Harvey ay wala nang maglakas loob sa kanya. Sa sandaling ito, natutugunan ng mga mata ni John at Melissa at pareho silang nagbago ng lubos na madilim na hitsura. Ang mukha ni Melissa Leo ay kasing dilim ng gabi. Ang dumi na ito ay talagang nagpunta upang kumuha ng tulong ni Sheldon upang labanan ang mga Yorks. Kabanata 722. Sa lalong madaling panahon, si Sheldon Xavier ay lumakad patungo kay Harvey York. Nais ni Tyson Woods na mahadlangan siya, ngunit ang kanyang mga ekspresyon sa mukha ay patuloy na nagbabago sa pag-aatubili. Maaari lamang niyang kumagat ng bala at sa huli ay lumakad pasulong. At ang kanang kamay ni Ethan Hunt ay dahan-dahan na nag-clutching ng balabal sa kanyang tabak. Hindi nila alam ang dahilan ng pagdating ng malaking shot na ito, ngunit walang sino man ang pinahihintulutan na lumapit sa kanilang punong tagapagturo kapag siya ay nasa paligid. Si Ethan, Tyson, ay tumayo. Si Harvey York ay hindi pa nakatayo kahit nasa puntong ito at sinabi sa isang chuckle, "Nagtataka ako, kung ano ang maaaring maging layunin ng iyong pagdating, Elder Sheldon. Napaka-mapanghamak. Paano ka makaupo sa presensya ng first in command ng Southlight? Sino ka sa palagay mo?" Si Jonathan York ay nakabed sa gitna ng karamihan. Hindi niya alam ang relasyon sa pagitan ni Harvey at Sheldon, ngunit nakita niya ang isang sliver ng pagkakataon kapag ang paningin ay lumabas sa kanya. Isang pagkakataon upang pukawin ang relasyon sa pagitan ng dalawa. Matapos marinig ito, sinabi ni Quentin York ng walang bahala, "Harvey, paano ka pa rin mapagmataas kahit nasa puntong ito? Talaga bang iniisip mo na ang iyong katayuan ay mas malaki kaysa kay Elder Sheldon?" Ang mga tao mula sa Yorks ay mabilis sa uptake. Nagsimula silang magsumigaw kay Harvey York. Maging magalang sa first in command, ito ang pinakasimulang prinsipyo. Harvey, tinawag mo ang iyong sarili ang punong tagapagturo ngunit hindi mo pa rin maintindihan ang pangunahing etiketa tulad nito. Kahit na si Lola York ay magalang sa kanya, sino ka sa palagay mo? Paano mo ginagamot ang Elder Sheldon tulad nito? Dapat itong maging iba pang paraan sa paligid. Ito ay kabuluhan. Ang mga Yorks ay tumatawa ng walang katalinuhan. Kung sa wakas ay gagawin nila si Harvey at Sheldon na maghukay laban sa isa't isa, marahil ay maaaring makita nila ang isang kamangha-manghang palabas sa araw na iyon. Ngunit sa susunod na sandali, si Sheldon ay lumakad patungo kay Harvey at ang kanyang ngiti ay nawala mula sa kanyang mukha, pinalitan ng isang solemn na hitsura. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, siya ay talagang yumukod kay Harvey at pagkatapos ay nagbigay ng saludo. Boom! Ang paningin ay katumbas ng isang landmine na itinakda. Ang lahat ay nasa isang stand pa rin bilang kung may nag-click sa isang pindutan ng pause. Ang bawat tao sa karamihan ng tao ay natulala at ang ilan ay nakalimutan na huminga. Lahat sila ay mukhang nahulog sa 1,000 taong gulang na napakalamig na yelo na kuweba. Ang lahat ng mga ito ay hindi maaaring tumigil sa panginginig kapag nakita nila ang paningin. Si Jonathan York ay mukhang walang buhay at ang kanyang bibig ay gumagawa ng mga tunog ngunit hindi niya maisip ang isang salita. Ang Quentin York ay mahigpit na pinalayas ang kanyang kaliwang kamay, isang maliwanag na pulang dugo na damaloy sa mga dulo ng kanyang mga daliri at tumulo papunta sa lupa ngunit tila hindi niya napagtanto. Ang mga mata ni John Gotti ay puno ng takot. Ang kanyang puso ay parang sasabog na puno ng kabalisahan, hindi siya maaaring maging kalmado sa kanyang sarili. Ang katawan ni Melissa Leo ay bahagyang nanginig. Sa unang pagkakataon, tumingin siya kay Harvey York na may mas malubhang pagtingin sa kanyang mga mata. Nadama niya ang ilang uri ng hindi masabi na takot, hindi lamang ordinaryong paghamak at disgust. Anong uri ng tao ang magiging kahit na ang isang utos ng pag-utos ay sa kanya? Anong uri ng kahulugan ang mayroon ang pamagat ng punong tagapagturo? Sa susunod na sandali, si Sheldon Xavier ay itinuwid ang kanyang katawan at nagbigay ng isang malabong ngiti kay Harvey York. Tanging si Ethan Hunt ay nagbigay ng hininga sa kaluwagan sa lugar na iyon, dahil lamang nalaman ni Harvey York at sa kanya na ang saludo na ibinigay ng first in command ay hindi para kay Harvey lamang. Ngunit ito ay para sa mga lalaki sa likod ni Harvey York,
na nag-alay ng dugo at pawis sa Euro-American sa larangan ng digmaan. Ito ay para sa mga kabayanihan na espiritu na bumagsak sa labanan sa kampo ng sword para sa nakalipas na 3 taon. Bilang punong tagapagturo para sa kampo ng sword, tiyak na maayos na mapigilan ni Harvey upang tanggapin ang saludo. Prince York, binigkas ni Sheldon Xavier ang kanyang bibig, ngunit hindi tinutugunan ang lalaki bilang Harvey York, o bilang punong tagapagturo, ngunit binigyan siya na bilang si Prince York, na ginagawang mas malalim sa mga kaisipan ng lahat ang sitwasyon. Narinig ko na ang aking apong babae ay nagtatrabaho sa iyong kumpanya at siya rin ang iyong sekretarya. Lagi akong nagtataka kung kailan mo siya dadalhin. Ang mga mata ng Yorks ay kuminang agad. Isang interogasyon. Ang Sheldon Xavier ay ininterrogate si Harvey York. Nagpatuloy agad ang Prince York sa apong babae ni Sheldon pagkatapos gamitin ang kanyang. Kung iyon ang kaso, tapos na siya. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 723. Si Harvey York agad ay tumawa. Elder Xavier, ikaw ay biniro ng iyong apong babae, siya ay tumutulong sa akin na alagaan ang mga bagay sa aking kumpanya. Ngunit siya at ako ay mabuting magkaibigan lamang. Walang iba pa. Bukod, mayroon na akong asawa. Talagang mahusay siya, mahal ko siya. Iyan ba iyan? Si Sheldon Xavier ay nakayakap sa kanyang mga bisig. Pagkatapos, nag-iisip ka ba tungkol sa pagdidiborsyo sa kanya kamakailan? Sinabi ni Harvey ng mahinahon, may utang ako sa aking asawa sa nakalipas na 3 taon. Nangako ako na pangalagaan ang kanyang buong buhay. Upang gumawa ng kung ano ang utang ko. Upang bigyan siya ng mas maliwanag na hinaharap. Gagawin ko siya sa buhay ng pinakamasayang babae. Mabuti, napakabuti. Si Sheldon ay tumawa. Siya ay agad na nakabukas at umalis pagkatapos na siya ay tapos na. Hindi siya nagsalita kay Melissa Leo mula sa simula hanggang sa wakas, ni hindi rin siya tumingin kay John Gotti. Ito ay parang siya ay partikular na dumating lamang upang ma-interrogate si Harvey, at nakuha ang isang sagot na nais niyang malaman. Bakit? Ang first in command ng Southlight ay dumating sa lugar na ito upang tumayo para sa kanyang apong babae. Ang karamihan ng tao ay nasa kaguluhan. Kasabay nito, ang mga tingin na ibinigay ng Yorks kay Harvey ay isa lamang na maaaring tandaan ng mga tao. Ang taong ito ay malupit. Kahit na siya ay naglalaro sa pag-play sa damdamin ng apong babae ni Sheldon Xavier. Ang lolo ay nagpunta pa rin sa kanyang pintuan upang pilitin ang isang kasal, at kahit na nakabukas ang alok. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Hindi lang siya ang pinakamalaking takeaway sa mga sitwasyong iyon ay hindi na ang mga Yorks ay hindi magpapahamak sa kanya kung sinabi niya na ihikayat niya ang kanyang asawa at pakasalan ang apo ni Sheldon. Pagkatapos ng lahat, kahit na kailangang sabihin ni Melissa ang kanyang respeto kay Sheldon. Ngunit tinanggihan niya ang alok, at hindi pa rin nagbigay ng isang kislap ng pag-asa na gawin ito. Ang karamihan ng tao ay hindi sigurado kung papuri o upang tulungan ang kanyang mga aksyon sa sandaling iyon. Tulad ng inaasahan ni Prince York, kahit na hindi siya nakaupo sa kanyang trono para sa isang sandali, ang kanyang nakalabas at matapang na aura ay hindi mas mababa kung ikukumpara sa mga lumang araw. Ang isang tao na maaaring magpabago ng pagkakaiba sa pagitan ng pag-ibig at puot ng isang tao na nagpapahina sa mga taong hindi nasa salansang. Ito ay si Prince York. Kahit si Tyson Woods ay nasa gilid ng pagluhod kay Harvey sa sandaling iyon. Ang punong tagapagturo ay napakaganda. Hindi ako naniniwala na tinanggihan niya ang isang alok mula sa first in command ng Southlight. Kung ang mga tao sa Sword Camp ay nakakuha ng balita na ito ay mahuhuli nila na lampas sa paniniwala. Sa kabilang banda, nadama ni Ethan Hunt na walang malasakit. Siya ay nagtatrabaho sa ilalim ni Harvey para sa nakaraang 3 taon. Alam niya na ganap na ang swerte na siya ay may mga kababaihan ay hindi pangkaraniwang. Ang Diyosa ng digmaan mula sa Hilagang Europa ay nagkumpisal sa kanyang pag-ibig sa kanya pabalik pagkatapos sa Euro-American sa larangan ng digmaan.
Ang anak na babae ng Saudi Arabian oil tycoon ay isang beses na inalok ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa kampo kung ang punong tagapagturo ay magkakaroon siya bilang kanyang aliping babae. Ang prinsesa ng imperyo ng araw na hindi nagtatakda, ang Knight Commander ay nangako ng kung ang punong tagapagturo ay mag-asawa sa kanya, siya ang magiging unang linya upang magmana ng korona ng imperyo. Ngunit hindi tinanggap ng punong tagapagturo ang bawat isa sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit nadama ni Ethan ng walang malasakit kapag binuksan niya ang isang apong babae lamang ng isang first in command. Hindi ito ang unang pagkakataon, nakita din ni Ethan ang napakaraming. Habang si Ethan ay namimili sa mga kapareha ni Harvey sa mga kababaihan, si Jonathan York ay tumawa sa loob. Nakuha ko ito ngayon. Si Elder Xavier ay naririto upang ma-interrogate si Harvey ngayon. Kung si Harvey ay sumang-ayon na idiborsyo ang kanyang asawa at pakasalan ng apo ni Sheldon Xavier, aabutin niya agad si Harvey. Ngunit pinatay niya siya, at si Sheldon ay umalis. Iniisip ni Harvey ang kanyang sarili. Sinabi ni Stephen York ng mahinahon, kung sinusuportahan ni Elder Xavier siya sa likod ng kanyang likod, bakit hindi siya nahaharap sa amin, ngunit sa halip ay siya lamang at iniwan pagkatapos ng interogasyon. Tama, dapat itong maging iyon ang nangyayari. Si Stephen ay sigurado sa kanyang sarili. Ang Elder Xavier ay dapat na ang kanyang pinakamalaking trump card na siya ay umaasa sa pinaka. Dahil siya ay umalis na, linisin natin ang gulo at magpatuloy. Nagpakita si Stephen ng di nakamamatay na layunin sa kanyang mga mata. Ang kanyang sariling kambal na kapatid ay walang malay sa ospital, nais niyang ganap na sirain si Harvey upang ipaghiganti siya. Huwag magmadali, at pabigla-bigla ang pagsulong. Kabanata 724. Ang lahat ng mga tingin ng Yorks ay lumipat patungo sa kay Quentin York. Bakit siya titigil sa lahat mula sa pagmamadali sa mahalagang oras na ito? Ano ang ibig sabihin niya? Kahit na si Melissa Leo ay bahagyang nalulungkot, marahil ang kanyang mga puppet na kanyang napili ay nagdudulot din ng mga mapanghimagsik. Sa sandaling iyon, si Quentin ay lumakad sa harap at pinahahalagahan niya si Harvey York at tumingin sa malalim sa kanyang mga mata, pagkatapos ay magalang na yumukod sa harap ni Melissa at sinabi, Lola York, gagawin ko ang aking makakaya upang manghuli ng anumang biktima. Hindi banggitin, si Harvey ay hindi lamang anumang biktima. Kahit na siya ay nagretiro mula sa sword camp, kahit na ang Ethan Hunt ay tumayo para sa kanya lamang dahil sa kanilang mga nakaraang relasyon. Siya ang punong tagapagturo ng sword camp pagkatapos ng lahat, hindi siya dapat ma-underestimate. Gusto kong ilabas ang pinakamalaking forum ng Yorks na inihanda ko para sa mga okasyong tulad nito. Mangyaring payagan akong gamitin ito, Lola York. Ipinagkaloob. Si Melissa ay nagtutulak sa kanyang tungkod. Pinibigyan kita ng 10 minuto, gusto ko ang taong ito na lumuhad sa harap ko. Si Melissa ay nakapaligid at iniwan sila pagkatapos na ipahayag iyon. Siya ay matanda na. Hindi siya interesado sa proseso ng mga bagay, nais lamang niyang makita ang kinalabasan. Si Queen York ay biglang lumabas din at sumunod sa kanya, lumakad sila patungo sa likod ng lugar ng pulong. Sa sandaling iyon, si Harvey, na nakaupo sa lahat ng ito ay biglang tumayo at sinabi, Melissa Leo, kailan ko sinabi na maaari mong iwan dito? Ang katawan ni Melissa ay bahagyang pinalitan, sumagot siya ng walang pag-iwas nang hindi na nagiging nakataas ang kanyang ulo, binago ko ang aking isip. Gusto ko lang makita ang bangkay ng mapanghimagsik na bata. Ganap na. Si Quentin York ay pinaikot ang kanyang kamay ng marunong habang naglalagay ng isang ekspresyon bilang madilim na gabi. Gawin na ito, wala siyang karapatan. Si Stephen York ay lumakad sa harap at kinuha ang kanyang walkie-talkie sa lalong madaling panahon pagkatapos ay inisyo ang pagkakasunod-sunod, magsimula ang operasyon. Sa susunod na sandali, narinig ang mga roars at nag-echo sa buong lugar. Si Quentin ay nagbigay kay Harvey ng isang malas na ngiti matapos marinig iyon. Pagkatapos ay tumingin sa kanya at tumawa ng walang bahala, ang aking pasensya para sa paghihintay, Prince York. Kapag ikaw ay si Prince York pagkatapos ng maraming taon, marahil hindi mo natanto ang mga kakayahan na taglay ko sa pamilya na ito.
Kaya, bago ka mamatay ngayon, ipaalam sa akin ang isa sa iyong tunay na trump card para sa Yorks. Ito ang iyong kapalaran, ngunit ito din ang iyong kasawian. Si Quinton sa sandaling iyon ay walang takot, ni wala siyang anumang naramdamang galit. Siya ay nadama lamang ng paumanhin kay Harvey, tulad ng kung siya ay mahuling patay sa pamamagitan ng huling resort ni Quinton. Ang Ethan Hunt ay bahagyang nahulog, pagkatapos ay sinabi sa susunod na sandali, Chief Instructor, ito ay ang. Wag magmamadali, ipaalam sa pag-obserba. Si Harvey ay nakaupo sa isang binti na nakapatong, na parang ang mga salita ni Quinton ay hindi kahit na nagpalito sa kanya kahit isang beat. Dagandong, ang isang malakas na tunog ay nag-echoed sa buong lugar, halos tunog tulad ng mga halls ng mga wolves. Kahit na ang mga Yorks ay hindi alam ang tungkol sa kanilang pinaghihinalaang pinakamalaking trump card. Ang karamihan ng tao ay puno ng pagkalito. Ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga tauhan ni John Gotti ay bahagyang nagbago. Sila ay medyo nabibigyan ng lahat ng bagay na nangyayari sa sandaling iyon. Dahil lahat sila ay napagtanto na matapos marinig ang mga tunog ay nagmumula sa mga militar na armadong helicopter. At ang mga ito ay hindi lamang ordinaryong militar at armadong helicopters, sila ay kabilang sa isang mukhang pera na organisasyon na may unang karanasan sa larangan ng digmaan. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga tauhan na nakatayo na malapit kay John ay nagbulong at sinabi, ang mga Yorks ay may posibilidad na mag-extrang. Ano ang ibig mong sabihin? Nagtanong si John. Sa paghusga sa solong nag-iisa, ang mga Yorks ay dapat na tinanggap ang isang mukhang kwarta na organisasyon ng nalulumbay sa digmaan ng European sa larangan ng loob ng maraming taon, ang nag-iisang mga lobo. Ano? Ang Lone Wolves. Ang mga alamat sa sandaling natalo ang Cobra Squad. Sinasabi na ang mga miyembro sa mersenaryo na organisasyon ay retirado ng mga veteranong mula sa lahat sa buong mundo. Ang bawat isa sa kanila ay may mga natitirang tagumpay kapag sila ay na-deployed. Si John Gotti ay mahusay sa lansangan at kahit na siya ay nagulat sa kanyang narinig. Ang Yorks ay tinanggap ang isang mukhang kwarta na organisasyon bilang isa sa mga backup na plano upang harapin si Harvey. Tila tulad ng Yorks ay isinasaalang-alang ang posibilidad ng pagdating ni Harvey bago maghanda ng party. Ang pagdating ng Lone Wolves ay nagpahiwatig ng kahalagahan ng bagay na ito sa Yorks. Kabanata 725. Si Tyson Woods ay nagpapakita ng isang bahagyang na distraught na ekspresyon at pagkatapos ay hindi sinasadyang sinabi, Sir York, lumilitaw na ito ay mga mercenaries. Alam ko, kinuha ng magagandang tingin si Harvey York. Ang order ang ating mga lalaki ay umatras. Nakuha ko ito. Si Ethan Hunt ay hindi nagsasabi ng isa pang salita, pagkatapos ay mabilis na kinuha ang kanyang walkie-talkie upang mag-issue ng order. Ang pagpapahayag ni Tyson Woods ay nagbago. Ano ang iniisip ng punong tagapagturo? Nawala na siya na alam niya na ang pagsalungat sa nag-iisang mga wolves dito bilang backup, ngunit hindi pa rin niya naalala ang mga lalaki mula sa sword camp. Ito, handa ba siyang sumuko sa kanyang buhay? Nang wala pang pangalawang pag-iisip tungkol sa sitwasyon, ang pagpapahayag ni Tyson ay naging madilim na gabi. Sa sandaling iyon, ang isang personal na bantay sa mga Yorks ay mabilis na tumakbo sa loob ng bahay at binulong sa mga tainga ni Jonathan York. Si Jonathan ay agad na sumabog sa pagtawa, "Oh Harvey, nagtataka ako tungkol sa iyong mga trump card. Lumalabas na may 20 lang sa iyong mga kalalakihan. Nagplano kang gumamit ng 20 lalaki upang harapin ang mga Yorks bilang iyong trump card. Sigurado ka talaga, ang handle mo o simpleng ignorante?" Ang mukha ni Jonathan ay malamig bilang yelo. Si Ethan Hunt ay humakbang at nagsalita, ang 20 lalaki ng sword camp ay katumbas ng 1,000 lalaki. Hahaha, si Jonathan ay patuloy na tumatawa sa kanyang ulo. Tama iyan, ang mga tao mula sa kampo ng sword ay napakababa. Ang 20 na iyong mga kalalakihan ay katumbas ng 1,000. Natatakot ako, ngunit ang iyong 1,000 mga lalaki ay umatras lang ngayon. Pahahaha, ang mga Yorks ay tumingin sa bawat isa pagkatapos marinig na, tila tulad ng ito ang tagapangalaga na nag-alam kay Jonathan tungkol sa 20 lalaki mula sa sword camp. Hahaha.
Harvey, ikaw ba ay nagbibiro? Maglakas loob ka upang tutulan ng mga Yorks na may 20 lalaki lang. At kung ano ang nangyari? Ang mga lalaki ay tumakbo na ang kanilang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti bago pa magsimula. Ano ang gamit ng mga lalaking ito? Lahat ay nawala. Ano ang susunod sa iyo? Mayroon kaming halos 1,000 mga lalaki, maaari pa rin nilang malunod ka sa kanilang mga dami kung gusto nila. Ang mga Yorks ay ang mga tumatakbo sa kanilang mga bibig sa puntong iyon. Ang mga tao na ginawa ay sandaling assistant ni Harvey. Dati, lahat sila ay nagpapatawad sa kanya ng bawat pagkakataon na maaari nilang makuha. Ngunit ang mga tao na nagpapalabas sa kanya ng higit pa pabalik ay pagkatapos ay reprimanded siya kahit na mas mahirap sa sandaling iyon. Dahil lamang sa gayong paraan maaari nilang ipaalam sa kay Jonathan York, Quinton York kasama ang iba pa alam na ganap na gupitan ng lahat ng relasyon sa kay Harvey. Iyon ang kanilang tunay na intensyon. Ang mga vibrations ay naramdaman sa mga bundok at puno sa lupa ay nag-echoed, sinamahan ng pagtawa ng mga tao. Ginawa nito ang lahat ng patatanda ng ulo. Ang bawat tao ay malinaw na nakita ang mga buhangin at mga bato na lumiligid sa lupa. Lahat ng mga ito ay nawala ang kanilang mga paa. Tulad ng mga lalaking nagdala si Tyson, ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa kaloob-looban. Masyadong maraming mga bagay ang nangyayari. At gaano karaming mga tao ang mayroon sila talaga. Kahit na ang mga hired na lalaki ay mga eksperto sa sarili na ipinahayag, inihambing lamang nila ang kanilang sarili sa mga gangsters. Sinabi nila na hindi sila mas mababa sa mga henchmen ni John Gotti. Ngunit sila ay mga mercenary lamang, ang mga lalaking iyon ay talagang sinanay para sa digmaan. Siyempre hindi nila maaaring matalo ang mga ito. Sa lalong madaling panahon, ang mga militar na armadong helicopter ay lumitaw mula sa kalangitan sa itaas ng exhibition center. Ang mga madilim na silhouettes ay nag-zip sa dieline ng helicopter na isa pagkatapos ng isa pa. Ang mga lalaki ay nakasuot ng mga uniforme sa balat, malakas na mga baril na nakastrapped sa kanila. Ang hubad na balat na hindi sakop ng kanilang mga uniforme ay may mga tato sa ulo ng isang lobo. Ito ang simbolo ng sikat na forced organization, ang Lone Wolves. Dapat ay halos 1,000 lalaki ang nandito. Ang isang tao mula sa karamihan ng tao ay nagsalita. Masyadong marami ang master ng York. Hindi ako maniniwala na siya ay tinanggap ng halos 1,000 lalaki upang harapin si Harvey. Ang taong iyon ay dapat na pinarangalan kahit na sa kamatayan. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 726. Ang mga Yorks ay kumikilos na nag-uusig. Tinitingnan nila si Harvey York na puno ng paghamak. Ang dating Prince York ay hindi alam kung ano ang kumakatawan sa pinakamataas na pamilya sa Southlight. Ang kapangyarihan. Ang mga hakbang ay ang mga trump card. Sino sa lahat ng Southlight ang magagawang lumaban sa amin? Sa kanilang mga mata, ito ay gumawa ng isang pagkakaiba maliban kung ang mga rebelde ay maaaring makakuha ng militar na puwersa ng first in command ng Southlight. Kung hindi, si Harvey York, ang dating Prince York ay tapos na. Chief Instructor, si Ethan Hunt ay nagkaroon ng isang mapangit na pagtingin sa kanyang mukha at ang kanyang kanang kamay ay ginanap sa hibla ng kanyang tabak, na may pagnanasa na mamagaitan. Ang mukha ni Tyson Woods ay nawala ang lahat ng kulay, at siya pa rin ay nakatayo sa kanyang lugar habang tinatakpan si Harvey York sa likod ng kanyang likod, puno ng katapatan. Tulad ng sa kanyang mga tauhan, sila lahat ay nanginginig sa kanilang mga paa. Inaasahan lamang nila na magkaroon ng isang gulo ng kalye, at nainsam na ang pagsalungat ay isang grupo lamang ng mga gangsters. Hindi nila inaasahan ang mabigat na mga baril upang maipatupad laban sa kanila. Kahit na hindi ito masiraan ng ulo bilang mga eroplano o mga tangke, ang mga armadong helicopter ng militar na nakapaligid sa kalangitan ay maaaring magbuhos ng mga bala tulad ng pag-ulan. Sa ilalim ng mga pangyayaring iyon, sino ang makakapigil? Si Harvey ay kumilos pa rin sa hindi lahat ng nangyayari. Tumingin siya kay Tyson sa sandaling iyon at sinabi, ang iyong mga kalalakihan ay hindi lahat ay may kakayahan.
ipaalam sa kanila at hayaan silang mag-hone ng kanilang mga kasanayan sa Yeraga American Battlefield tuwing gagamitin ang mga ito. Paano sila makakapagtrabaho para sa akin kung sila ay mga kinakabahan dito? Hindi sila makakatulong. Parusahan lang sila, gayunpaman nais mo, sir. Ang malamig na mga pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha at siya ay likas na lumuhad sa lugar. Kahit na siya ay isang maliit na intimidated sa pamamagitan ng libong mga lalaki, siya ay nanginginig sa kanyang mga paa sa sandaling iniligtas ni Harvey ang kanyang mukha. Nakita ng mga York si Tyson na lumuhad sa isang tuhod at tumingin sa bawat isa at pagkatapos ay nagsimulang pumasok sa isang serye ng pagtawa. Ito ang bagong upstart ng Buckwood, si Tyson Woods. Paano siya magiging mahirapan dito? Gusto niya na lumuhad kahit na bago ang aming mga tao ay maaaring gumawa ng isang numero sa kanila. Ang taong ito ay sinusubukan pa ring mag-refund sa loob ng Yorks. Hindi kami kahit na interesado sa pagpapalam sa kanya ay ang aming laki ngayon. Ngunit ang mga tao na hindi alam kung paano maayos na basahin ang sitwasyon ay laging mamatay ng masakit na kamatayan. Nagagalak ako. Si Tyson na nalulugod, nagtataka ako kapag gagawin ba ni Ethan ang parehong. Ang lalaki ay may pamagat ng ulo ng 4 na Diyos ng digmaan sa Southlight. Kailangan niya lumuhad sa ayaw at sa gusto niya. Kaya kung siya ay isang Diyos ng digmaan. Hindi mo ba narinig? Ang mga numero ay lumalaki sa mga kakayahan ng isa. Walang paraan na maaari niyang labanan ang maraming tao. Sa sandaling ang lahat ng mga ito ay kakain ng oras bago ang aming Prince York ay susunod sa suit. Ang mukha ni Ethan ay nagbago kasama ang mga tunog ng Yorks na tumatawa sa kanilang mga ulo. Binulong niya na 3 tao lamang ang makarinig at sinabi sa kanyang ulo na mababa ang punong tagapagturo, iwanan ito sa akin. Ikaw ay hindi mabibili, walang dahilan para sa iyo na ipagsapalaran ang iyong katawan para sa ilang mga langgam. Mangyaring mag-urong para sa ngayon, Chief Instructor. Sa susunod na sandali, si Ethan ay gumawa ng malakas na tunog habang hinampas ang kanyang mga tuhod sa lupa. Alam niya na ganap na personalidad ni Harvey, walang paraan na siya ay mag-urong sa isang sitwasyon tulad nito. Gusto niya lang lumuhad na humingi kay Harvey upang pangalagaan ang kanyang sariling kaligtasan. Ang Yorks. Ang mga taong nagpapakita ng mga mukha na puno ng kaguluhan ay tumingin sa bawat isa sa sandaling iyon, pagkatapos ay sumabog sa pagtawanan pagkatapos ng ilang sandali. Siya ay lumuhad. Ang pinuno ng mga Diyos ng digmaan sa puwersa ng militar ng Southlight ay talagang lumuhad. Hahaha, ito ang kapangyarihan ng Yorks. Kaya kung siya ay isang Diyos ng digmaan. Wala siyang wala sa gitna ng aming pamilya. Ang Jonathan York at ang iba pa ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari sa sandaling ito, ngunit ang lahat ng mga ito ay nagpakita ng mga mukha na puno ng nilalaman. Si John Gotti ay tahimik na natawa at sinabi, Leader York, kung ang Ethan Hunt, ang ulo ng mga Diyos ng digmaan sa lahat ng Southlight ay isuko sa iyo. Ano ang gagawin mo? Si Jonathan York ay nagtulak at nagsabi, ang mga Yorks ay palaging tinatanggap ang may kakayahang mga tao upang maglingkod sa pamilya. Ngunit syempre, hindi lamang namin tanggapin ang sinuman. Ang Ethan Hunt ay karapat-dapat na maglingkod. Ngunit una, makipag-usap tayo sa negosyo. Ngayon na ang Tyson Woods ay lumuhad at pagkatapos ay si Ethan Hunt. Medyo nasasabik ako, kailan ang turn ng Prince? Kabanata 727. Ang mga mata ng bawat tao ay lumipat kay Harvey York. Lahat sila ay nasasabik tungkol sa sandali kapag siya sa wakas ay lumuhad. Ngunit siya ay tumayo lamang siya ng mahusay. Tumingin siya kay Ethan Hunt at sinabi, bumangon ka, gagawin ko ang aking mga problema sa aking sarili. Si Ethan ay hindi maglakas loob na mag-refute, maaari lamang siyang tumayo at ituwid ang kanyang katawan sa sandaling iyon. Harvey, matapos makita ang paningin na ito, si Jonathan ay nagsalita, kung lumuhad ka ngayon, maaari pa rin akong makipag-usap para sa iyo sa harap ni Lola York. Si Harvey ay tumingin kay Jonathan ng mahigpit at pagkatapos ay sumagot ng mahinahon, dahil sinabi mo ito, lumuhad ka sa gilid at hindi kita hahawakan. Maaari ka pa ring maging leader ng Yorks kapag ang lahat ng bagay dito ay natapos na.
Paano ka mang-insulto ng pinuno? Harvey, paano mo pa rin alam kung nasa iyo na ang pinto ng kamatayan? Hindi mo ba nakikita na kahit na ang iyong sariling backbone ay lumuhod? Saan mo pa rin nakukuha ang lahat ng enerhiya na ito? Ang leader ay mapagbigay at handang magbigay sa iyo ng isang paraan, ngunit ikaw pa rin ay ignorante. Talagang karapat-dapat kang mamatay. Ang lahat ng mga Yorks ay ininsulto si Harvey hanggang sa dulo at nagpapakita ng mga mukha na puno ng paghamak. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay hindi pa rin maaaring hindi matutuklasan ang sitwasyon na siya ay nakulong at tila tulad ng isang gawaing hindi naniniwala. Leader, bakit hindi mo pa rin ipakita ang iyong lakas? Patayin na lang siya. Naghihintay pa rin si Lola York para sa amin na iulat ang sitwasyon. Sinabi ni Quentin York ng mahinahon. Si Jonathan ay gaanong lubusang itinaas ang kanyang kanang kamay, pagkatapos ay kinuha ito pabalik. Dam, dam dam. Ang mga tunog ng sabay-sabay na yapak ay nag-echoed. Ang lone wolves na nasa paningin ay nagtataglay ng kanilang mga armas at mabilis na napapalibutan ang lahat. Sa isang sandali lamang, si Harvey ay lubos na napapalibutan ng mga ito. Ang malamig na dulo ng kanilang mga armas ay tumuturo sa direksyon ni Harvey. Si Harvey at ang iba pa ay magiging mga salaan sa isang signal lamang. Hindi lamang ang anumang ordinaryong tao, kahit na ang mga Yorks ay natakot sa paningin. Ang isang maling galaw ay malamang na makakaapekto sa mga tagapanood, tama ba? Malinaw na naisip ni Jonathan ang tungkol dito, pagkatapos siya ay ngumiti at sinabi. Quentin, ngayon ay isang masayang araw. Hindi ba nararapat na ipakita sa pamilya ang dugo? Dalhin ang iba at pumunta sa Silver Nimbus Courtyard at mangyaring huwag maghintay para sa akin. Dadalhin ko ang kanyang ulo upang matugunan si Lola York. Oo, si Quentin ay nakangiti at nakabukas at pagkatapos ay pinangunahan ang karamihan ng Yorks at iniwan ang tanawin. Ang mga tunog ng mga engine ng kotse na nabuhay ang tunog ay lumayo. Si Jonathan ay lumakad sa harap ng mga mersenaryo at pagkatapos ay binasag ang isang ngiti. Harvey, sasabihin ko sa iyo ang masamang balita. Naghanda ang mga Yorks ng 1,000 lalaki para sa iyo sa oras na ito. Ang mga ito ay lahat ang mga veterano ng digmaan, hindi ito magiging kawalan ng katarungan kung namatay ka sa kanilang mga kamay. Siya ay nadama din sa kahabagan ni Harvey pagkatapos na sabihin iyon. Kung hindi siya lumuhad sa isang sitwasyon, siya ay mamamatay lamang ng isang kaila-hilakbot na kamatayan. Isang paningin ng 1,000 veterano ng digmaan na lumalaban sa isang tao, na tiyak na mauubos din ng isang eksena. Sa sandaling iyon, ang isang tao na may puting buhok na may suot na suit ay lumitaw mula sa karamihan ng mga mercenary. Siya ay nagmamadali patungo sa kay Jonathan at hinawakan ng isang beret sa harap ng kanyang mga binti at pagkatapos ay sinabi ng walang bahala, ikaw ba ay nanunuya? Mayroon kang 1,000 mga lone wolves dito upang harapin lamang ang isang pares ng mga lalaki. Kami, ang lone wolves, ay isang mukhang kwarta na organisasyon, hindi lamang ilang mga bodyguard. Naiintindihan mo ba? Ang pagpapahayag ni Jonathan ay bahagyang nagbago. Ang mga mercenary ay nagmula sa ibang bansa, hindi lamang sila kumita ng maraming pera, sila rin ay talagang may masamang pag-uugali. Kinailangan ni Jonathan na pilitin ang isang ngiti. Mr. Hank, binigyan namin kayo ng double na presyo sa merkado upang makuha ang lahat ng natipon mo dito. Paano ang tungkol dito? Matapos ang lahat ng ito ay tapos na, double ko muli ang pera bilang huling pagbabayad. Ang mga magaspang na mata ni Hulk Hank ay nakatitig at pagkatapos ay sumagot na may paghamak. Paano ang ilang mga pusa at daga na karapat-dapat na pumunta laban sa firepower ng lone wolves? Ngunit ipapadala ko ang taong ito sa buhay mula sa iyong huling pagbabayad. Ang kanyang panghahamak na tingin ay lumipat kay Harvey sa gitna ng kanyang pananalita. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 728. Mr. Hank, nais ni Lola York na ang kanyang buhay ay magtatapos sa masama na paraan na posible, sinabi ni Jonathan York na may isang ngiti. Walang problema,
Slam! Sa susunod na sandali, ang isang maliit na armas ay itinapon sa harap ni Harvey York sa pamamagitan ni Hulk Hank. Pagkatapos ay hindi siya nagsabi, wala akong pakialam kung anong uri ng sama-sama ang lahat ng mayroon laban sa bawat isa, ngunit ang nais ko ay kukuha ng triple ang halaga ng pera, kailangan kong gawin ang aking trabaho. Bibigyan kita ng pagkakataon, lumuhad at tapusin ang iyong sariling buhay. Kung naghihintay ka para gawin ko ito para sa iyo, ikaw ay may isang kaila-hilakbot na oras sa hinaharap. Kung ang oras na iyon ay dumating, ikinalulungkot ko na ipinanganak ka sa mundong ito. Ang Hulk Hank ay isa sa mga pinuno ng mga mercenary ng Lone Wolves. Siya ay labis na mapagmataas at egotistical, pinawalang saysay niya ang ideya na ipaalam ang kanyang gagawin upang tapusin si Harvey. Nais niya kay Harvey na tuloy-tuloy at tapusin ang kanyang sariling buhay dahil wala nang mas nakakahiya na paraan upang mamatay maliban dito. Itinaas ni Harvey ang kanyang ulo at mahinahon na sinabi, sigurado ka ba tungkol dito? Si Hulk Hank kinuha ang isang hakbang pasulong na may malakas na yapak na nag-echoed sa buong lugar. Hindi mo nais na pilitin ko ang aking kamay. Kukunin ko na patayin ka tulad ng isang maliit na sisiw. Gaano ka maglakas loob? Alam mo ba kung sino ang taong ito sa harap mo? Si Ethan Hunt ay nagsalita ng nakakasira na intensyon. Si Hulk Hank ay kumuha ng mabilis na sulyap kay Ethan. Kahit na ang lalaki ay nagpapakita ng layunin sa pagpatay, hindi niya nadama mula dito. Ang mukhang kwarta na organisasyon, ang Lone Wolves ay may malaking tagumpay para sa lahat ng mga taon, at natapos ang ilang malalaking gawain. Sila ay nagwawasak ng maraming mga veterano ng digmaan, kaya nga siya ay naramdaman niya ang tungkol sa kanyang sarili sa sandaling iyon. Ikaw ay mapangahas. Natatakot ako na ikaw ay hindi alam kung sino ako. Kung maglakas loob kang makipag-usap sa akin tulad nito, pagkatapos ay hindi kahit naisipin ang tungkol sa pagkuha ng buhay mo dito. Pumunta sa labas at magtanong tungkol sa kay Hulk Hank nang hindi bababasa. Si Hulk Hank ay sumabog sa pagtawa, suot ang kanyang mapagmataas sa kanyang manggas. Ang Lone Wolves ay may kaunting kakayahan. Ngunit ang mga ito ay nawalang alikabok lamang sa larangan ng digmaan, sinabi ni Harvey nang walang interes. Nahuhuli ni Hulk Hank ang isang pahiwatig ng galit sa kanyang mga mata at pagkatapos ay sinabi niya ang pagkagalit, binago ko ang aking isip. Hindi ko ipaalam sa iyo na patayin mo ang iyong sarili, gagawin ko ito sa aking sarili. Gagawin ko kayong ikinalulungkot ang sinasabi sa akin. Sinabi ni Harvey ng mahinahon, sino ka sa palagay mo? Sa palagay mo ba talaga mayroon kang karapatan na makipag-usap sa akin tulad nito? Ako ay nagpapakita ng nakalulungkot. Mayroon ka bang sira sa ulo? Si Hulk Hank ay hindi na tumawa. Si Harvey ay nag-dial ng kanyang telepono at pagkatapos ay tinatawagan ang isang numero ng telepono mula sa ibang bansa. Ang tao sa kabilang panig ng linya ay mabilis na kinuha ang telepono pagkatapos ng 2 ring at pagkatapos ay nag-click siya sa hands-free na key. Connor Heath, si Harvey ay nagtiyak ng mahinahon. Narito ako, iginagalang ko si Mr. York. Hindi mo ako tinawagan sa loob ng mahabang panahon, at hindi ako nakinig sa kanyang mukha. Kaya, sigurado ka ba na gusto mo akong mag-cross pa rin? Tinanong ni Harvey habang naglalagay ng isang ngiti. Wala lang akong pagkakataon, ang aking kagalang-galang na Mr. York, hindi namin gagawin ang isang bagay na hanggal. Mangyaring bigyan ako ng 1 minuto. Kukunin ko makipag-ugnay sa loko na iyon kaagad. Kung hindi siya nakikinig, papatayin ko siya sa sarili ko. Kabanata 729. Sumagot si Harvey York, hindi na kailangan, nandito ako sa harap niya. Si Connor Heath ay natatakot. Mr. York, mangyaring ipaalam sa akin na makipag-usap sa kanya. Kukunin ko ang pag-aalaga nito, mangyaring bigyan ako ng ilang oras. Si Harvey ay nag-aalis ng kanyang telepono sa harap ng Hulk Hank na nakatayo sa harap niya. Ang Hulk Hank na minsan ay labis na mapagmataas, nang inag sa kanyang mga paa sa sandaling iyon. Siya ay nakahawak sa telepono sa kanyang 2 kamay habang patuloy na sumisigaw. Commander, ito ay akin. Hulk,
Kailan ko pa na binigyan ka ng awtoridad na gawin ang anumang nais mo sa makapangyarihang bansa? Sinaksak siya ni Connor Heath. Si Hulk ay nanigas, alam niya kung anong uri ng tao si Connor Heath. Kung mayroon siyang mga lakas ng loob na huwag papansinin siya ay magbabayad para sa napakahusay at tunay sa madaling panahon. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Maglakas ka ba ng kahit na hindi ka nais? Hindi mo ba gustong mabuhay? Kung ayaw mo, gawin mo ito sa iyong sarili. Huwag dalhin ang mga kapatid na mamatay din ng dahil sa iyo. Sino ang? Si Hulk ay nalilitong nagtanong. Bakit mo pa rin tinatanong kung sino siya sa sandaling ito? Siya ang Panginoon na nilipol ang libu-libong mga leon mula sa 5 malalaking bansa noon. Ano pa ba ang iyong ginagawa sa oras na ito? Gusto ko kayong lumuhod at humingi ng paumanhin ngayon. Slam! Ang mga binti ng Hulk ay nagbigay at agad na lumuhod sa harap ni Harvey matapos marinig ang balita. Di nagtagal pagkatapos, itinaas niya ang parehong mga kamay at paulit-ulit na nagbigay sa kanyang sarili ng 100 mga sampal sa kanyang sariling mukha. Aking Panginoon, ako ay walang malay. Mangyaring patawarin mo ako. Ang mga taong naruroon, kasama si John Gotti at Jonathan York, ay hindi makapaniwala sa lahat ng kanilang nakita. Iyan ang mga lone wolves na natalo ang Cobra Squad mula sa Amerika. Ang Hulk ay higit pa sa isang alamat ngunit siya ay lumuhod sa harap ni Harvey sa sandaling ito at marunong napasanin ang kanyang sarili sa kanyang mukha ng malakas upang ang tao sa kabilang panig ng telepono ay maaaring marinig ito. Matapos ang 12 ng mga sampal, ang mukha ni Hulk ay parang namamaga bilang isang baboy. Ang tao sa kabilang panig ng telepono ay nagutos ng walang pasensya, manatili dyan. Kung hindi pinahihintulutan ni Mr. York na tumayo ka, manatili ka roon upang lumuhod. Ang Hulk ay hindi maglakas loob na pabulaanan. Siya lamang ay nanginig sa kanyang mga paa para sa isang sandali, pagkatapos ay halos hindi nagsasalita ng isang pangungusap. Mr. York, hindi ko alam na ikaw ay. Mangyaring patawarin mo ako. Palagi kang naging idolo ko. Ako ay walang kaalaman sa lahat. Si Harvey ay hindi nakapagpahinga sa kanyang ngunit kinuha niya ang telepono at sinabi ng casually, ipapaalam ko na ang isang ito ay mag-slide. Kailangan kong gamitin ang iyong mga lalaki para sa isang bagay pati na rin ikaw. Siyempre, upang maglingkod kay Mr. York ang Lone Wolves ay isang karangalan. Matapos siyang gumawa ng pakikipag-usap, ang kabilang panig ng telepono ay gumawa ng isang disenteng tunog. Ito ay malinaw na ang Connor ay nagbigay kay Harvey ng saludo mula sa kabilang panig. Gawin ang iyong trabaho. Si Harvey ay hung up ang telepono nang hindi tumitingin sa malaking bagay. Malaking bagay na pinalayas niya ang kanyang kamay, hindi niya kailangan na si Harvey upang bigyan siya ng anumang karagdagang mga order. Sa susunod na sandali, kahit na ang mga mercenary ay nalilito sa pamamagitan ng mga pagbabagong ito. Ngunit ang mga order sa militar ay hindi maaaring sumuwi. Ang kanilang mga armas ay agad na nagbago ng mga direksyon at ngayon ay tumuturo sa kay Jonathan York at sa iba pa. Lahat kayo. Ang mukha ni Jonathan ay naging mapota. Hindi nila naisip na ang pinakamalaking trump card ng Yorks ay lalabas laban sa kanila sa pinakamahalagang sandali. Ang mukha ni John Gotti at ang Yorks ay naging berde sa nakikita pagkatapos makita ng kanilang paningin. Siya ay may ilang mga tauhan na natitira, ngunit paano sila makikipagkompetensya laban sa mga mersenaryo? Ang mga ekspresyon ni Jonathan ay patuloy na nagbabago kapag hindi niya mapigilan ang kanyang mga saloobin. Hulk Hank, bakit? Bakit ito nangyayari? Ito ba ay dahil hindi kami nagbibigay ng sapat na pera? Ang pagpapahayag niya kay Hulk ay naging madilim pa sa gabi. Naobserbahan niya si Harvey at pagkatapos ay agad na masakit ang pagkagalit pagkatapos na makita na siya ay kumikilos pa rin. Ikaw ay sumpain. Walang sino man ang pipigil sa iyo kung nais mong hanapin ang kamatayan. Ngunit paano mo pa rin sinisikap na pukawin ang Panginoon? Lahat kayo talaga ay naghahanap lamang ng kamatayan. Talaga bang espesyal siya? Si Jonathan ay ayaw na maniwala. Siya ay isang inabandu ng Panginoon lamang mula sa aming pamilya, isang retiradong kawal. Ano ang gusto niyang paggawa?
Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 730. Si Hulk Hank ay nakabalot sa kanyang ulo sa paligid ng mga salitang inabandu ng master siya bahagyang nagyelo, pagkatapos ay tumawa siya ng may paghamak. Anong uri ng pamilya ang maglakas loob na iwanan ng taong ito? Hindi ba nila alam na nawala na ang kanilang pamilya, ang kanilang posibilidad na maging nangungunang pamilya sa buong mundo? Sa susunod na sandali, kinuha niya ang kanyang walkie-talkie at mabilis na nagbigay ng isang order. Chof! Ang mga tunog mula sa labas at ang kalangitan ay nag-echo sa buong paligid. Ang mga malamig na dulo ng mga baril ay nagbago ng kanilang mga direksyon at lahat ng mga ito ay itinuturo papunta sa kay Jonathan York, John Gotti at ang iba pa sa isang pagkakataon. Si Hulk ay walang kabuluhan kapag siya ay gumagawa ng kanyang trabaho para kay Jonathan, ngunit siya ay lubhang sa sandaling iyon. Hindi siya magiging seryoso dito kung siya ay nasa larangan ng digmaan. Ang mga ekspresyon ni Jonathan at John ay kasing dilim ng gabi sa sandaling iyon. Ang isang kaalyado para sa nakaraang ilang minuto ay agad na nakabukas ang kanilang mga baril laban sa kanila, nang walang isang bulag na lugar. Sila ay inaalagaan bago at pagkatapos ay sila ay nasa kawalan ng pag-asa. Ang buhay ay tulad ng isang pag-play. Ito ang perpektong halimbawa. Si John ang unang sumuko sa napakalawak na presyon. Itinaas niya ang dalawa sa kanyang mga kamay at napasinghap. Prince York, sa bagay na ito, dumating lang ako dito para sa matandang lalaki ng iyong pamilya. Ginamit ni Melissa Leo ang pabor ng iyong matandang lalaki upang pilitin ako. Wala akong ibang pagpipilian. Naiintindihan ko na ngayon, ang iyong matandang lalaki ay napilitang mamatay sa pamamagitan ni Melissa at pagkatapos ay maliwanag na dapat ako ay tumayo sa tabi mo upang magkaroon ng paghihiganti para sa matandang lalaki. Si John ay nagpapawis ng isang talon habang nagsalita siya. Ngunit naintindihan niya. Si Prince York ay si Prince York pa rin mula sa 3 taon na ang nakakaraan. Tanging siya ay mas malakas at mas nakasisindak ngayon. Si John ay ang hari ng mga lansangan ng Southlight, ngunit pinahiran pa rin niya ang kanyang mga ngipin sa sandaling iyon. Gusto niyang umalis, ngunit hindi niya magawang hindi sinasalita ni Harvey ang isang salita tungkol dito. Ang mga personal na bodyguard ng York sa paligid ni Jonathan ay tumitingin sa bawat isa. Pagkaraan ng isang sandali, isang bagay ang bumaba sa kanilang mga kamay papunta sa lupa at nanghina. Ang bawat isa ay nagtaas ng kanilang mga kamay at pagkatapos ay dahan-daang lumuhod. Sa ilalim ng mga pangyayari, walang sapat na hanggal. Ang Lone Wolves ay nakabukas laban sa kanila. Ang hari ng mga lansangan ng Southlight, si John Gotti ay bumigay. Ano ang magagawa ng ordinaryong mga bodyguard? Kung hindi nila tinanggap ang kanilang kapalaran sa sandaling iyon, kailangan nilang harapin ang kapalaran kahit na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Isinara ni Jonathan ang kanyang mga mata. Hindi niya naisip na ang isang sitwasyon na siya ay nakalaan na manalo ay kukuha ng matalim na pagliko sa kanyang pagkamatay. Ang mga makapangyarihang Yorks ay nawala ng tuluyan. Ang tanging bagay na nakagalit kay Jonathan ay ang tungkol sa katotohanan na si Lola York at Quentin York ay umalis at pinangunahan ng mas maaga. Kung hindi, ang kabuuan ng Yorks ay matatapos. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay binuksan ni Jonathan ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay mapait, na walang layunin na tumakbo palayo, ngunit siya ay nagpapalabas ng isang malaking hininga at pagkatapos ay nakatitig kay Harvey. Mula sa liwayway ng oras, ang nagwagi ay tumatagal ng mga spoils. Kinikilala ko ang kabuoang pagkatalo ngayon. Ngunit gusto ko pa ring magtanong. Paano ka karapat-dapat? Paano ako karapat-dapat? Ang tingin ni Harvey ay nakarating kay Jonathan na walang malasakit. Mayroon akong sa aking kamay ang iron na hukbo, ang sword camp para sa nakalipas na 3 taon ng aking underling. Si Ethan Hunt ay sa parehong antas na may first in command ng Southlight. Ang aking mga asset sa ibang bansa ay malamang na malampasan ang iyong mga inaasahan. Hindi mo naisip na ang batang master na iyong Yorks ay nagbubunyag, ang Prince York na inabandona ng lahat ay bumalik pa rin bilang isang hari, tama ba? Kung walang mangyayari pagkatapos,
ang mga Yorks ay maaaring maging isa sa mga nangungunang 10 pamilya sa mundo ngayon, at ikaw, Jonathan York, ay maaaring maging kontrolado ang mga kakayahan ng sibil at militar. Ang isang kahihiyan na ang lahat ng ito ay isang panandaliang panaginip para sa Yorks. Ang mga salita ni Harvey ay pinutol tulad ng mga kutsilyo, na ginagawang pira-piraso at hindi na may ibalik. Ano ang nawala niya? Ano ang nawala ng mga Yorks? Mahirap na paniwalaan. Hindi niya maisip ito. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 731. Si Jonathan York ay hindi maaaring makatulong ngunit iniisip kung paano ang Yorks maging kung hindi sila sumasalungat kay Harvey York sa likod pagkatapos. Upang maging ang nangungunang pamilya sa Southlight ay simula lamang. Siguro maaari nilang kahit nalupigin ang buong mundo at maging kataas-taasang mga nilalang. At si Jonathan ay maaaring maging isa sa pinakamataas ang katayuan sa mundo at karamihan sa mga maimpluwensyang tao. Ngunit hindi niya nakuha ang pagkakataong iyon, at walang lunas para sa panghihinayang. At ngayon kailangan niyang bayaran ito ng mahal kay Harvey. Sinabi sa isang malamig na tono, "Ako ay si Prince York, bumalik ako pagkatapos, mayroon na akong mga plano upang gawin ang mga York sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo. At sa ibang araw, ang pagkuha sa tuktok ng mundo at maging ang tanging kataas-taasang mga nilalang na nabuhay. Ngunit kapag ang aking plano ay nasa kalahati ng kumpleto, ano ang ginawa mo, Jonathan York? Hayaan mo akong hilingin sa iyo. Ikinalulungkot mo ba ang mga pagpipilian na ginawa mo?" Ang katawan ni Jonathan ay naging malata, ngunit ang huling pahiwatig ng lider ng pagmamataas ay bahagyang pumihil sa kanya mula sa pagluhod na dahan-dahan niyang binigkas, "Harvey. No, Prince. Kami ay mali 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi pa rin huli. Pupunta ako sa harap ni Lola York. Tiyak na ibigay niya sa iyo ang iyong trono pabalik. Kung sasabihin mo ang salita, ang buong pamilya ay magiging iyo upang magutos." Sa pagtingin sa kakilakilabot na mukha ni Jonathan, si Harvey ay walang anumang sagot. Naaalala mo ba kung ano ang sinabi ni Melissa? Sa palagay mo ba ay sumang-ayon siya na ibigay sa akin pabalik ang pamilya kahit na gusto mo? Kahit na ginawa niya, sa palagay mo ba ay gusto ko? Sa palagay mo ba may anumang kahulugan na natitira upang magbubuga ako ng bagay na walang kaparirikan ngayon? Magsimula tayo sa iyo, hayaan ang legacy ng Yorks dito. Matapos marinig ang mga huling salita ni Harvey, ang katawan ni Jonathan ay nagsimulang mag-ugoy sa paligid ng dugo. Sa wakas ay hindi niya maiiwasan ang kanyang sarili, agad siyang bumaba sa lupa sa kanyang mga tuhod. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tingnan ang malamig na mukha ni Harvey sa sandaling iyon at nagbigay ng isang namimigati na ngiti. "Harvey, pakinggan mo ako ng isang beses. Bumalik ka. Kung tinanggihan mo ako, kung tinanggihan mo ang pamilya, ikinalulungkot mo ito. Ang mga Yorks ay hindi maaaring maging iyong mga kalaban, ngunit hindi mo maintindihan na may mga kaila-hilakbot na puwersa sa likod ni Lola York. Ano ang ibig mong sabihin?" Si Harvey ay nahuhulog, bumalik pagkatapos ng panloob na kapakanan ng Yorks, ang pagnanakaw sa iyo mula sa iyong awtoridad at lahat ng iyong itinayo sa pamilya. Sa palagay mo ba ito ay maaaring gawin ng walang tulong mula sa labas? Si Jonathan ay sumagot ng totoo. Si Harvey ay nakakuha ng malalim na hininga at pagkatapos ay tinanong, "Pagkatapos ay sabihin sa akin, sino pa ang nasasangkot sa kapakanan?" Sumagot si Jonathan, "Prince Yorks, ikaw ay nagtatanggol sa lahat ng bagay sa pangalan ng pamilya." Ngunit sa ilalim ng mga tagubili ni Lola York, ang mga Yorks ay nakuha lamang ang isang maliit na bahagi ng iyong $1,000,000 na korporasyon pabalik noon. Ang isang malaking bahagi ng mga kita ay nahati sa ilang mga unang klase na pamilya sa Buckwood. Alin, si Harvey ay higit na pinahihintulutan. Ang mga unang klase ng pamilya ng Southlight, ang Naiswells, ang Silvas, ang mga Cloud, ang mga Suarez, ang Yates, at ang Robbins. Ang Naiswells ay hindi kailanman isang bahagi nito, ngunit ang iba pang 5 ay. Ngayon na ang Silvas ay nakitungo sa iyo, tanging 4 na iba pa ang nananatili.
Ang apat na pamilya na ito ay palaging direktang nakikipag-ugnayan kay Lola York, ngunit hindi alam ng mga tagalabas ang tungkol dito. Sa ilalim ng tulong ni Lola York, ang apat na pamilya ay may malaking suporta sa likod ng mga ito. Ang kanilang mga puwersa ay dapat na mabilang, ang mga pamilya ay maaaring maging isa sa mga York sa mga nakaraang taon. Mas mahirap na isipin ngayon. Prince, ang kapangyarihan ng Lola York ay paraan na lampas sa iyong imahinasyon. Si Harvey ay tumawid sa kanyang mga bisig at tumingin patungo sa direksyon ng Silver Nimbus Mountain, pagkatapos ay mahinahong sinabi, dahil ang lahat sila ay mga minions ng Lola York, kukunin ko na alagaan ang lahat ng mga ito. Si Jonathan ay lumuhod sa lupa na may isang basa na pagpapahayag. Sinabi niya ang mga bagay na iyon na pinahihintulutan ni Harvey, upang magawa ni Prince ang takot. Ngunit nakita niya, kahit na ang apat na pamilya ay halos pareho sa Yorks, at si Lola York na nagko-control sa lahat ng bagay sa likod ng mga eksena, si Harvey York ay hindi natatakot sa kanila. Hindi kahit si Lola York. Kabanata 732, Chief Instructor, nakakuha kami ng balita mula sa mga kapatid sa Silver Nimbus Courtyard. Ang mga helicopter ng armadong militar ay nag-aalis ng ilang mahahalagang tao mula sa Yorks. Mangyaring bigyan kami ng karagdagang mga tagubilin. Si Ethan Hunt ay lumakad at iniulat ng tahimik. Tumakas ba si Melissa? Ang ekspresyon ni Harvey York ay hindi nagbabago. Pumunta tayo at tingnan ang sitwasyon. Di nagtagal, ang isang grupo ng mga tao ay dumating sa likod ng patlang ng Silver Nimbus Mountain. Ang Silver Nimbus Courtyard ay mapurol at madilim. Ang isang malaking bilang ng mga Yorks ay hindi kahit na umalis sa lugar. Ngunit si Melissa Leo, Quinton, Stephen, at Queenie York ay nawala ng walang bakas. Ang Lone Wolves lahat ay sumunod sa likod, kahit na walang mga order ni Harvey York, nakalak na sila sa buong Silver Nimbus Courtyard. Sa lalong madaling panahon, ang mga Yorks ay lumuhad sa harap niya, na nagdudulot na parang nagpapalimos para sa awa. Nasaan si Melissa? Itinanong ni Harvey. Nakatanggap ang lola ng impormasyon tungkol sa lugar at kaagad na umalis. Ngunit umalis siya ng isang salita. May isang taong mula sa York sinabi ng husto. Makipag-usap. Sinabi ni Lola York na wala siyang magawa sa iyo, at siya ay maglalaro sa iyo hanggang sa wakas. Ang tao ay umikot pagkatapos na siya ay tapos na magsalita. Natatakot na ang kanyang buhay ay magtatapos sa lugar dahil kay Harvey. Si Harvey ay inikot ang kanyang mga mata, ang kanyang mga tingin ay lumipat sa kay Jonathan York. Ikalat ang balita, ang mga Yorks ay magiging sa ilalim ng iyong kontrol mula ngayon. Nagpakita si Jonathan ng mukha na puno ng kaguluhan. Salamat sa pagsuporta sa akin, Prince. Hindi ako mag-atubiling gawin ang anumang kailangan ko. Patuloy na pinatay ni Harvey ang pananalitang ito. Sa loob ng 3 araw, ang lahat ng mga asset at negosyo ng Yorks ay ililipat sa ilalim ng Sky Corporation. Ang mga Yorks ay hindi napapayagang umalis sa Silver Nimbus Corporation kahit na kalahating hakbang. Nauunawaan, si Jonathan ay namimigati, ngunit hindi siya manggahas na pabulaanan ng alok. Mula sa araw na iyon, ang mga Yorks ay hindi pinahihintulutang lumayo para sa higit sa 3 parisukat na paa mula sa mansion. Sa araw na iyon, ang mansyon ay naging sementeryo para sa buhay. Si Harvey ay bumalik sa lugar at kinuha lamang si Cynthia Zimmer. Mayroon lamang isang tao sa tabi niya kapag siya ay dumating at iniwan ang lugar. Ang Buckwood at Southlight bilang isang buo ay ganap na nagbago sa araw na iyon. 2 pangunahing bagay ang nangyari sa Buckwood. Bilang ng isa, ang 100 kaarawan ni Lola York ay anticlimactic. Nangangahulugan ito ng pagkabigla, ang mga bisita ay hindi maglakas loob na magsalita ng isang salita tungkol sa nangyari sa panahon ng party. Numero ng 2, ang salita ay kumalat na muling i-reclaim ni Jonathan York ang autoridad ng buong pamilya, habang si Quinton York ay nawala na. Nais ng bawat isa na magtanong tungkol sa 2 bagay na iyon, ngunit walang sino man ang magtatanong sa isang kapakanan tungkol sa pinakamataas na pamilya sa Southlight. Sa ilang marangyang manors ng Southlight,
ang ilang mga patriarka ng mga hiwalay na pamilya ay nakakuha ng isang tawag sa telepono sa parehong gabi. Ang kanilang mga Panginoon ay nagbago sa araw na iyon. Ano ang nangyari sa Yorks? Bakit biglang nawawala ang Master York? Sa pagkatao ni Lola Yorks, kung bakit siya ay naghuhukay sa kanyang autoridad at pinahintulutan ng ibang tao ang lahat ng paparating na gawain sa Southlight. Hindi ba nasa kay Jonathan York mula sa kanyang posisyon sa loob ng maraming taon? Paano niya makokontrol ito ngayon? Bukod sa Silvas na na-obliterated, ang 5 malalaking pamilya ng Southlight ay hindi nakatulog ng maayos sa gabing iyon. Sa bukas na dagat ng Southlight, mas mababa sa 100 nautical miles ang layo mula sa Hong Kong, isang militar na armadong helicopter ang nakarating sa deck ng isang yate. Kasama ang mga bagyo na alon, isang silhouette ng isang lalaki at isang babae ay humahawak kay Melissa Leo sa magkabilang panig habang naglalakad sa helicopter. Ang mukha ni Quinton York ay kasing dilim ng gabi sa sandaling iyon. Lola York, humingi ako sa iyo upang ipaalam sa akin na bumalik sa Buckwood. Kung hindi ako makikitungo kay Harvey sa oras na ito, hindi ko magagawang makisama sa sarili ko. Si Queen York ay nagbigay ng matamis na ngiti at tumingin pabalik sa baybayin nang hindi sinasabi ang isa pang salita. Si Melissa Leo ay nagpapakita ng paghamak at pagkatapos ay sumagot ng matigas, hindi. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 733. Naubos na ang pagpipigil ko sa walang pakundangang bata na ito. Naisip ko na mawawala na niya ang lahat ng prestihiyo na nakuha niya pagkatapos magretiro mula sa militar. Hindi ko iniisip na mayroon siyang mga koneksyon tulad nito. Ngunit ang mga bagay na tulad ng mga pabor ay ginagamit ng mas maaga o mas bago. Dahil hindi namin maaaring labanan siya sa ngayon, maghintay lang para sa kanyang tinatawag na Sky Corporation upang ganap na bumagsak. Pinayagan ko na si Stephen na magkaroon ng ganap na kontrol sa bagay na ito sa tulong ng 4 na first class na mga pamilya. Kung hindi siya magtagumpay, magkakaroon ako ng pakikipag-usap sa kanya. Si Melissa Leo ay nagpakita ng ekspresyon bilang malamig na yelo, natural na ginawa niya ang kanyang mga paghahanda kapag umalis siya kay Buckwood. Si Quinton York ay nabigla at sinabi, ngunit, Quinton, gusto mo ng chess. Kaya, dapat mong malaman ang tungkol dito. Ang buhay ay tulad ng chess. Nagbigay kami ng labanan sa gayon upang mapupuno namin ang digmaan. Mayroon ka pa ring mga mahalagang bagay na gagawin sa Hong Kong. Iwan ang Southlight kay Stephen. Oo, si Quinton ay hindi maglakas loob na pabulaanan. Kapag lumakad silang lahat, ang isang pulutong ng mga tao ay lumuhod sa harap nila sa harap ng yate. Lahat ng Hale Grand Mayor. Nang bumalik si Harvey York at Cynthia Zimmer sa bahay, si Simon Zimmer at Lillian Yates ay nasa sala. Si Lillian ay galit na bulalas, ikaw. Napakaraming araw. Hindi mo ba nakikita na nagtatrabaho ang iyong asawa? At pumunta ka pa rin sa mga bangkwat ng kaarawan para sa pagkain. Sa palagay mo ba ay nagkakahalaga ka ng pagpunta mo doon? Sinabi ni Simon ng walang bahala, Harvey, kung ikaw ay pumunta at gumagawa ng higit pang mga koneksyon para sa iyong mga negosyo, wala akong sasabihin. Ngunit tanungin ang iyong sarili dito, sa iyong pagkakakilanlan, sa palagay mo ba ay magagawa mong makamit ang anumang bagay doon? Naturally sina Simon at Lillian sa kanilang mga mata, si Harvey doon upang lokohin sa paligid, hindi upang gawin ang negosyo. Si Harvey ay natawa, nanay, tatay, nagpunta lang ako at nagtanong sa isang tao na bayaran ako ng isang bagay na may utang sa akin. Utang. Si Lillian ay walang malay na napatayo. May isang taong may utang sa iyo. Magkano ito? Hindi ito pera, ito ay iba pa. Ngunit kinuha ko ang isang bahagi nito, sinabi ni Harvey. Ang mga mukha ni na Simon at Lillian ay nagbago pagkatapos marinig ito. Naisip nila na ang dumi na ito ay nakakuha ng ilang pera pabalik para sa pamilya na gagamitin. At kung ano ang nangyari, siya ay nagbubuga lamang ng walang kaparirikan sa sandaling muli. Si Mandy Zimmer ay bumalik sa bahay sa sandaling iyon,
Hindi niya sinabi kahit ano pagkatapos makita si Harvey ngunit siya ay medyo nabigo. Siya ay parang nahihilo pa rin dahil sa kung gaano kaabala siya para sa nakalipas na ilang araw. Ngunit hindi lamang si Harvey ay hindi tumulong sa kanya, kahit na siya ay nagpunta sa ilang banquet. Hindi ba siya natatakot sa kay Wayne York na magiging sanhi ng higit pang problema para sa kanya? Iyon ay isa sa 4 na mga Panginoon ng Yorks. Maaari nilang alisin ang mga Zimmer na may isang daliri kung nagkakaroon sila ng mga problema sa pamilya. Nagpatuloy si Harvey sa kanyang pananalita. Mandy, huwag mag-alala tungkol kay Wayne. Hindi na siya lilitaw sa harap mo. Si Mandy ay lubos na natakot matapos marinig ang pangalan. Sinabi rin ni Simon at Lillian ang tungkol sa sitwasyon. Sa lalong madaling panahon lang nila natanto ang katotohanan ng nangyari sa araw na iyon. Ano, si Wayne York ang naging sanhi ng sitwasyon sa araw na iyon. At pagkatapos ay pinalo mo siya, Harvey. Pagkatapos ay ipinadala siya na nakahiga sa ospital. Gusto mo bang mamatay? Kung ikaw ay pagod na sa pamumuhay, mangyaring pumunta at mamatay lang sa iyong sarili. Maaari mo bang huwag kaming idamay na parang tubig dahil lang sa iyo? Parehong sina Simon at Lillian ay sumigaw sa kanya. Si Harvey ay ngumiti lamang. Makatitiyak ka, hindi na siya lilitaw sa harap ng alinman sa iyo muli. Ang doorbell ay biglang umalingaw sa sandaling iyon. Pinuksan ni Cynthia ang pinto at malinaw na nagulat. Wayne York. Si Lillian ay natatakot sa pagdinig sa pangalan sa punto kung saan siya ay nahihirapan magsalita. Kahit si Simon ay lumuhod sa lupa sa isang iglap. Lord York, wala kaming alam. Ito ay lahat ang ideya ng live-in na anak na ito. Kabanata 734. Sina Simon Zimmer at Lillian Yates ay parehong natakot sa pinakamataas na pamilya ng Southlight, ang Yorks. Si Simon ay nanginginig sa kanyang mga paa, ang malamig na mga pawis ay dumadaloy sa kanyang katawan nang maalala niya ang sitwasyon. Pagkatapos, siya ay lumuhod at sinabihan si Harvey York, Harvey, ikaw ay lumuhod. Sinusubukan mo bang patayin tayo? Magmamadali ka at lumuhod. Siguro ang Panginoong Wayne ay isang mapagbigay na tao at malilimutan niya ito at marahil patawarin ka. Panginoon Wayne, ang lahat ay ang kasalanan ng kuto na ito. Maaari mong gawin ang anumang nais mo sa kanya. Mangyaring huwag hanapin ako para sa anumang problema. Si Lillian ay halos nagising sa mga bisig ni Mandy Zimmer sa sandaling iyon. Tumingin siya kay Harvey habang ang kanyang mukha ay parang mapotla bilang isang multo. Bastard, humingi ka ng paumanhin sa kay Lord York ngayon. Hindi namin maaaring magbayad para sa mga kahihinatnan. Ang pamilya ay napakakapos-palad. Paano kami nakakuha ang mga Zimmers ng isang live-in na asukal na katulad mo? Si Lillian ay nasa gilid na ng luha. Sa susunod na sandali, ang isang silhouette ay sakop sa mga bandage habang may hawak na isang konseng na halos hindi nakatutok sa pinto at lumakad sa loob. Si Simon at ang iba pa ay nagulat na lampas sa paniniwala sa paningin na kanilang nakita. Anong pagkakaiba ang mayroon si Wayne York sa isang mummy sa sandaling iyon? Si Mandy ay hindi sinasadyang sinabi, Wayne York, wala ito sa negosyo ng aking mga magulang. Bibigyan kita ng isang makatarungang pahayag. Si Simon at Lillian ay nanginginig sa kanilang mga paa kapag nakita nila ang Wayne sa nakalulungkot na estado. Kung nais ng mga Yorks na talagang tumingin sa sitwasyon, tanging ang Diyos ay malalaman kung ano ang susunod na mangyayari. Mrs. Zimmer, dumating lang ako dito upang humihingi ng paumanhin sa iyo ngayon. Malalim akong humihingi ng paumanhin para sa aking mga hanggal na pagkilos dati. Pagkatapos ni Wayne ay tapos na ang pakikipag-usap, sina Simon at Lillian ay natulala muli. Bang! Sa susunod na sandali, inihulog ni Wayne ang kanyang mga tuhod sa lupa nang hindi nagmamalasakit sa kanyang mga plastigo sa buong katawan. Mula ngayon, hindi na ako magpapakita sa harap mo magpakailanman, muling mangyaring patawarin ako. Ang isip ni Mandy ay nagblanko sa sandaling iyon. Naisip nila ang lahat ng ginagawang paraan upang maghanap ng paghihiganti mula kay Harvey, iniisip na ang buong pamilya ay tapos na. Hindi nila alam kung anong presyo ang kailangan nilang bayaran.
Ngunit hindi ito tumawid sa kanilang mga isip na ang Wayne ay pumunta sa paanan ng kanilang pintuan upang humingi ng paumanhin. Si Harvey ay tama, hindi lamang ang paraan ay hindi maipapakita sa harap ng mga ito muli, kahit na siya ay dumating dito upang gumawa ng paliwanag sa sitwasyon. Isa pang bagay, upang ipahayag ang aking katapatan, ang aking bank card ay may 50 milyon dito. Ang password ay 6 na sevens, ito ang aking sariling pera. Si Wayne ay kinuha ang isang bank card at ibinigay ito kay Mandy upang ipakita ang paggalang habang nanginginig sa kanyang mga paa. Mangyaring bumangon. Ang puso ni Mandy ay mabilis na natalo, ito ang nangungunang klase ng pamilya. Isa sa 4 na masters ng Yorks, si Wayne York, siya ay talagang dumating upang lumuhad at humingi ng tawad. Ang eksena na ito ay tulad ng isang panaginip sa sarili nito. Si Wayne ay hindi maglakas loob na lumipat, patuloy siyang yumuko habang sinabi niya, kung hindi tinanggap ni Ginang Zimmer ang aking paghingi ng tawad, hindi ako makakakuha ng patawarin ang aking sarili. Sinabi ni Mandy na listo habang kinukuha ang card ng bangko. Salamat, salamat. Aalis ako kaagad at hindi na ako kailanman lalabas sa harap mo muli. Agad na umalis si Wayne sa bahay ng mga Zimmers na kasama ang kanyang buntot sa pagitan ng kanyang mga binti habang natatakot na walang kinalaman na parang pinatawad siya mula sa kamatayan. Si Harvey ay lumakad pabalik at mahinahon sa sandaling iyon tulad ng lahat ay bahagi ng kanyang plano. Sina Simon at Lillian ay tumingin kay Harvey sa pagkalito. Pagkatapos ay tinanong ni Mandy nang walang malay siya, Harvey, ano ang nangyayari dito? Si Harvey ay sumagot ng mahinahon, simple. Nakipag-usap ako sa kanyang ama tungkol dito, dapat niyang isipin na ang kanyang mahal na anak ay may mali. Siguro iyon ang dahilan kung bakit siya ay hiniling na lumabas at humihingi ng paumanhin. Kabanata 735. Kaya nga iyan ang talagang nangyayari. Narinig ko na ang tunay na malaking mga karakter ay lahat mga sibilisado at magalang na tao. Si Jonathan York ay naging pinuno ng Yorks. Narinig ko na siya ay nabawi na ang kontrol ng pamilya kahapon. Ang isang malaking shot na tulad nito ay hindi mag-aalaga tungkol sa ilang mga spek sa kanyang mata. Ang kanyang anak ay dapat dumating at humingi ng paumanhin kapag siya ay may mali. Si Simon Zimmer ay nagbubunyag ng lunas sa kaginawahan at nadama ang pagkabukas palad at kaugalian ni Jonathan York. Pagkatapos ay pinipigilan niya ang kanyang ulo at sumagot, na may ganitong kabutihan ang isang pamilya na nagpapalaki. Ang Wayne York ay tiyak na magkaroon ng isang promising na hinaharap. Tama, magiging maganda kung siya ay maaaring maging aming anak na lalaki. Ang parehong sina Simon at Lillian Yates ay bulalas. Sila ay nasa sakam mula sa pera at kaluwalhatian. Gustong-gusto din nila ang mga pribilehiyo na may mataas na katayuan na tulad nito. Kahit na ginawa ni Wayne ang mga bagay na katulad nito, umaasa pa rin silang lumapit sa kanya. Si Mandy Zimmer ay nahuhulog. Nadama niya na ang mga bagay ay hindi lahat na simple, ngunit hindi niya matukoy ang problema sa sandaling iyon. Ang Yorks ay ang pinakamataas na rated na pamilya sa Southlight pagkatapos ng lahat, hindi niya iniisip na ang Yorks ay gagawin sa kay Harvey York ng madali. Oo, tama. Hayaan lamang ang mga nakalipas ay maging nakalipas. Hindi magiging mabuti kung naaalala tayo ng Yorks. Ama, ina, itigil ang pag-iisip tungkol sa mga bagay na ito, magiging mas mahusay kung putulin ang lahat ng mga relasyon sa kanila sa hinaharap. Sinabi ni Cynthia Zimmer, kahit na hindi niya mahulaan kung ano ang ginawa ni Harvey nung gabi, maaaring ligtas niyang ipalagay na ang mga Yorks ay tapos na. Kung hindi, paanong isang tao tulad ng Wayne kahit na bisitahin ang mga ito? Ngunit ito ay isang lihim sa pagitan niya at ng kanyang kapatid na lalaki, hindi niya sasabihin sa sinuman. Si Simon at Lillian ay tumingin sa bawat isa pagkatapos ng pakikinig sa kay Cynthia at pagkatapos ay tumango na lang. Tulad ng inaasahan mula kay Cynthia upang maging matalino. Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, dapat nating hindi magamit ang mga Yorks kailanman. Tama, sa tingin lang ng isang bagay na ibigay sa bangkwat ng kaarawan para sa mga Yates. Ang dalawa ay nagbago ng kanilang mga paksa.
Hindi nagtagal, ang dalawa ay umabot sa isang pinagkasunduan. Harvey, hindi ka ba libre? Pumunta maghanda ng regalo at dalhin ito sa mga Yates sa banquet ng kaarawan. Tandaan na maingat na pumili. Ang Yates family ay pamilya ng iyong ina. Ang katayuan ng iyong tiyuhin bilang isang opisyal ng Southlight ng gobyerno ay hindi maliit. Huwag mong pahirapan kami. Ito ay muli ang aming pagkakataon na kilalanin ng Yates family. Sa pamilyang Yates bilang aming suporta, mayroon kaming pagkakataon na maging pinakamakapangyarihang tao sa pamilyang Zimmer. At kapag nangyari iyon, kailangang malaman ng senior ang kapangyarihan. Si Simon at Lillian ay nagpapakita ng mga mukha na puno ng kaguluhan, naisip nila na natagpuan na nila ang isang malakas na gulugod. Si Sean Zimmer at suporta ng kanyang anak, ang Silvas ay kamakailan lamang sa negosyo. Sinabi ng mga alingaw-ngaw na kinuha ng Yorks ang Silvas. Siguro ang pamilya ni Simon ay magsisimula pa ring gumawa ng isang paglipat. Sa tulong ng Yates family, si Harvey ay nawala ng gusto pagkatapos na marinig ang tungkol sa pamilyang Yates. Mayroong 5 mga klase sa unang klase, ang Naiswells at Melissa Leo. Ayon kay Jonathan York, ang iba pang mga pamilyang unang klase ay front lamang para kay Melissa Leo. Si Lillian ay labis na nasa kapurihan, maaaring natatakot ka sa kung ano ang iyong naririnig. Ang Yates ay isang pangalawa lamang sa ikatlong klase na pamilya, ngunit ang iyong tiyuhin ay tumangala sa pamamagitan ng isang marangal na tao at hinikayat bilang isang opisyal ng pamahalaan. Ngayon, siya ang third in command sa mga opisyal ng pamahalaan ng Southlight. Para sa lahat ng mga taon na ito, ang una at pangalawang in command ng Southlight ay medyo nagpalitan ng ilang beses. Tanging ang iyong tiyuhin ay nanatili sa kanyang posisyon bilang matatag bilang isang bundok. Anong uri ng kapangyarihan ito? Natatakot ako na hindi mo maunawaan sa iyong maliit na utak. Si Harvey ay bahagyang nabuwal. Hindi niya alam na ang Yates family ay talagang isang pamilya na puno ng mga opisyal ng pamahalaan. Tiningnan niya ang mga unang klase na pamilya sa Southlight na may paghamak dati. Hindi niya talaga maintindihan ang mga ito. Nang walang pangalawang pag-iisip, hindi niya sinasadya ang sinabi, ginagawa niya ang kanyang sarili para sa isang third in command. Si Lillian ay nagalit pagkatapos na marinig ito. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 736. Itinuro ni Lillian Yates ang kanyang daliri sa ilong ni Harvey York. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng isang third in command ng lalawigan? Nangangahulugan ito na kung nais niya ito, ang mga Yates ay ang susunod na nangungunang klase ng pamilya ng Southlight. Ang isang live-in na anak na lalaki na tulad mo ay hindi alam ang anumang bagay, ngunit patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan. Babala ako sa iyo, mas mahusay mong panoorin ang iyong bibig kapag kami ay nasa Yates. Kung hindi ikaw ay hindi ito maging madali sa iyo sigurado. Sa kabila ng galit na bagay pa rin sa mukha ni Lillian, ang pagpapahayag ni Harvey ay hindi nagbabago. Sa huling pagkikita nila ni Harvey ang first in command ng Southlight, ang huli ay yumuko kay Harvey habang si Harvey ay nakaupo sa harap niya. Sa kabilang banda, ang second in command ng Southlights ay hindi pa nakapagtapat ng lakas ng loob kay Harvey. Paano na lang ang anumang third in command na mayroon ng anumang halaga? Sa sandaling iyon, si Cynthia Zimmer ay nagpakita ng mahusay na mga bagay at sinabi, "Tatay, nanay." Ang kapatid na lalaki ay may maaaring gumagawa lang ng idea at nadulas lang sa kanyang mga salita, ngunit itinuturing pa rin niya ang mga Yates. Tama. Si Harvey ay tumanggaw na lamang, tama iyan. Ang inis ni Lillian ay nawala. Mabuti pagkatapos. Tandaan na piliin ang pinakamahusay na regalo. Kung may anumang problema dito, hindi ko sisihin ang sinuman ngunit ikaw. Si Harvey ay tumanggaw muli. Inilipat niya ang kanyang tingin sa kay Mandy Zimmer at binuksan ang kanyang bibig, naghahanda na magsalita. Si Mandy ay pinutol siya bago, hiniling kay Cynthia upang samahan na piliin ang kasalukuyan. Kailangan ko pang ayusin ang ilang mga bagay. Si Harvey ay nag-iisip ng maikli, at pagkatapos ay tumanggo.
Siya rin, ay may iba pang mga bagay na daluhan ngayon. Sa wakas, nagpasya si Cynthia na pumili ng isang regalo sa pamamagitan ng kanyang sarili muna. Si Harvey ay makikipagkita sa kanya pagkatapos ng pag-aayos ng kanyang negosyo. Sa katunayan, ang problema ni Harvey ay kung paano mapaunlakan si Ethan Hunt. Si Ethan Hunt ay partikular na tumawag sa pag-anyaya sa kanya. Sa hukbo ng Sword Camp, si Ethan ay inabot kay Harvey ang isang dokumento. Chief Instructor, ito ay isang listahan ng mga bagong hinirang na sundalo sa hukbo ng Sword. Mangyaring tingnan ito, si Harvey ay nakatitig lamang sa dokumento para sa isang mahabang bago tumango. Ethan, hindi na ako ang Chief Instructor ngayon. Ikaw ang isa na namamahala, kaya dapat mong gawin ang mga desisyon. Hindi na kailangang humingi ng aking opinyon para sa bawat solong bagay dahil hindi na ako ang may hawak na anumang posisyon sa hukbo. Ang mga tao ay maaaring magsimulang makipag-usap sa likod natin kung mananatili ako dito. Si Ethan ay gumalaw ng may paggalang at sumagot, ang pangyayari na pangulong. Sa totoo lang, hindi pa matagal, ang punong himpilan sa Walls Inn ay nagpadala ng mensahe. Nais ng Mariskal na imbitahan ka at kumuha ka ng posisyon ng punong tagapagturo para sa 3 hukbo. Ang mga tagumpay ni Harvey sa gitnang America Latchfield ay napakakilalang kilala. Maaari pa rin niyang hawakan ang isang buong tropa sa pamamagitan ng kanyang sarili. Ang hukbo ng Sword na itinatag niya sa pamamagitan ng nirerango bilang isa sa mga nangungunang siyam na tropa sa bansa H. Sa sitwasyong ito, ang desisyon ni Harvey na magretiro mula sa mga armadong puwersa ay talagang hindi naaprubahan ng mga awtoridad. Sa paggalaw ni Harvey, wala silang pagpipilian ngunit upang ipaalam sa kanya. Iniwan niya ang mga puwersa ng braso sa loob ng ilang buwan na. Ang tanging paraan para sa hukbo na magkaroon ng Harvey ay ang punong magtuturo ay upang tanungin si Ethan. Sinabi ni Harvey para sa isang sandali bago sabihin, maaari mong sabihin sa Mariskal na hindi ko natapos ang pag-aayos ng aking mga pribadong bagay. Iisipin ko ang tungkol sa punong estudyante sa kalaunan sa ibang pagkakataon. Si Ethan ay ngumiti ng walang magawa. Chief Instructor. Ang order ng Mariskal ay tiyak, kahit na nangangahulugan ito na ikaw lamang ang humawak ng posisyon ng hindi aktwal na nagtatrabaho bilang isa. Si Harvey ay pinutol siya. Ilingin sa kanya na makita ako. Chief Instructor, sa isang salita lamang mula sa iyo, maaari kong pamunuan ang hukbo ng Sword at durugan ang pamilya Yorks. Hindi mahalaga kung sino ang Melissa Leo bilang kanyang backup, ang lahat ay pupuksin. Bakit hindi mo pinahihintulutan ako na sapat na para dyan? Si Harvey ay nagpakita ng isang matigas na mukha. Ang hukbo ay isa sa mga deadliest at pinakamahalagang armas ng bansa. Ang dahilan para sa pagkakaroon ng hukbo ay upang protektahan at ipagtanggol ang bansa. Walang sino man ang maaaring gumamit ng hukbo sa kanyang personal na gusto. Huwag kailanman ulitin ang sinabi mo muli. Kukunin ko ang aking sariling mga bagay sa pamamagitan ng aking sarili. Oo, si Ethan ay yumukod kay Harvey na may paggalang. Ang paghanga ay isinulat sa buong mukha niya, kahit na siya mismo ang Diyos ng digmaan. Ang punong tagapagturo ay palaging magiging punong tagapagturo. Hindi nakakagulat na nais ng Mariskal na si Harvey na kunin ang posisyon ng 3 tagapagturo ng 3 hukbo. Ang kanyang tunay na layunin ay upang matren ni Harvey ang hukbo. Ang isang posisyon na tulad nito ay halos ang parehong antas ng Mariskal ng Country Age. Sa katunayan, ang Mariskal ay may mga saloobin ng pagpasa sa kanyang sariling posisyon sa kay Harvey. Ang paggawa ni Harvey ang punong tagapagturo ng 3 hukbo ay para lamang sa kanya upang makakuha ng mas maraming karanasan at kredito. Kabanata 737. Sa parehong oras, si Cynthia Zimmer ay dumating sa isang kilalang anti-gang merkado sa Buckwood. Pagdating sa Yates na naghahanda ng isang regalo para sa kaarawan ni Lola Yates, natural na ang regalo ay hindi maaaring maging anumang bagay na ordinaryo. Si Cynthia gaganapin ang card na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ni Mandy, ang lahat ng nakatakda upang makahanap ng isang bagay na makabuluhan sa merkado. Hindi nagtagal,
Inilagay niya ang kanyang mga mata sa isang pares ng mga porcelain bowl sa cashier desk. Pinagtutuunan niya sila ng mabuti, malapit na mag-pose ng ilang mga katanungan tungkol sa mga mangkok. Nang biglang may dalawang lalaki ang lumakad mula sa gilid. Ang isa sa kanila ay pinindot ang porselana ng mangkok na si Cynthia ay sinusuri. Ang isa ay sinabi sa nagtatrabaho sa front desk, "Gusto namin ang mga porselana na mangkok." Hey! Hindi mo ba alam ang panuntunan ng unang dumating muna ang paglilingkuran sa negosyo? Hindi mo ba nakikita na gusto ko ang mga ito? Si Cynthia ay agad na sumigaw. Ang dalawang lalaki ay nakabukas ang kanilang mga ulo. Mayroon silang mga tampok na mukha na katulad ng mga Amerikano, ngunit may malambot na buhok at may pulbos na mga mukha. Isa sa kanila ay kasing laki ni Cynthia. Nagsalita siya ng Ingles sa isang banyagang salita, "Batang babae, ang porselana na ito ay pag-aari ng mahal kong bansang J. Ito ay treasure sa amin. Ito ay natural lamang na bibilhin namin ito at dalhin ito sa bahay. Ikaw ang bansa niyo ay hindi alam ng mga tao kung paano pinahahalagahan ang tunay na halaga nito." Si Cynthia ay bahagyang natulala. Ang mga ito ba ay mamamayan ng bansang J? Kung nais nilang bumili ng isang bagay, pagkatapos ay bilhin lang ito. Ngunit talagang inaangkin nila na ang isang item na mula sa bansa H, ay nagmula sa kanilang sariling bansa. Wala ba silang kahihiyan? Kalimutan ang pagkilos tulad ng kumpletong mga bully, ang kanilang mga aksyon ay simpleng kasuklam-suklam. Sa ngayon, hindi dito papayag si Cynthia. Iyan ay isang bagay na itinakda ko sa aking mga mata sa una. Ngunit hinawakan mo ito sa harap ko. Sinabi mo pa rin na sila ay orihinal na mula sa bansang J. Ang isang maliit na bansa na tulad nito ay hindi kahit na nabilang sa isang bansa na distrito ng H. Ano ang sinusubukan mong ipakita? Sa pag-iisip na iyon, si Cynthia ay hinampas ang kanyang handbag sa tabi ng pares ng mga porcelain bowls mismo doon at pagkatapos. Siya ay sumigaw sa galit, dito ay ang una kong natagpuan. Kung mayroon man, may karapatan akong bilhin ito. Pumunta kayo at pumila sa likuran ko. Hindi maaaring mapigilan ni Cynthia ang kanyang galit. Sa kasalukuyan, ang kanilang mga pagtatalo ay nakakuha ng pansin mula sa iba pang mga bisita na nandoon sa anti-gang tindahan. Ang ilang mga tao ay umuuga upang makakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa buong sitwasyon bago magsalita ng matuwid. Kayong dalawang malaking lalaki ay talagang sinusubukan na mang-api sa batang babae na ito. Napakaliit, hindi ba? Ang panuntunan ng unang dumating unang paglilingkuran ay isang malaking nakalagay sa konvensyon ng anti-gang tindahan na ito. Ito ay hindi isang lugar ng auction. Kung gusto niyong dalawa na bumili ng dalawang porcelain bowls, kakailanganin mong maghintay hanggang sa sinabi ng dalaga na hindi niya ito gusto. Dagdag pa, ito ang porselana ng aming bansa. Ito ay may napakalaking halaga, kaya syempre hindi namin ito ibibigay sa ibang mga bansa. Oo, ang mga tao ng bansang J ay ang pinakawalang kakayahan. Mayroon silang katapangan na i-claim ang isa sa mga festivals ng aming bansa na kabilang sa kanila. Hindi ba sila nahihiya dito? Ito ay maliwanag na ang mga bansang ito ay ang mga dayuhan na nag-udyok ng galit sa gitna ng mga bisita. Gayunpaman, ang dalawa ay hindi naapektuhan. Sa halip, tinitingnan nila si Cynthia na may interes. Ang isang nakatayo sa kaliwa ay nagkaroon ng isang kakaibang kinang sa kanyang mga mata habang sinabi niya, "Batang babae, kaya gusto mo ang kayamanan ng aming bansa. Kung gusto mo ito, maaari mong samahan ako para sa ilang mga inumin, at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo kung ano ang gusto mo." Paano ang tungkol dito? Ang isa pa ay nagsuot ng isang malabog na tingin at idinagdag, "Tama iyan. Mayroon kaming pera, sa katunayan, maaari pa rin naming ibigay sa iyo ang bagay na iyon." Habang nagsalita sila, nagpupulong sila. Ang isang nakaunat sa kanyang braso ay hinawakan ang palso ni Cynthia, bago inamoy ang kanyang balat. Ang batang babae na ito ay may ganoong magandang amoy. Malinaw na, walang mga paggalang sa mga kababaihan sa kanilang bansa. Ngayon na sila ay nasa bansang H, dinala nila ang kanilang tradisyon dito at ipinakita ito sa lahat. Sampal, si Cynthia mismo ay uminit ang kanyang ulo.
Ito ay imposible para sa kanya na hindi mag-react dahil hindi niya naman kilala ang estranghero mula sa bansa J na hinawakan ang kanyang pulso. Hindi niya mapigilan ang sarili mula sa pagsampal sa lalaki, garalgal ang kanyang boses sa sobrang galit, "Bastard!" Kabanata 738. Ikaw ay bastos na babae. Talagang sinaktan mo ako. Ang dalawang banyaga na taga-bansang J na mga lalaki ay nagalit sa isang iglap. Sila ay ginagamit na upang maging mapagmataas sa kanilang sariling bansa. Walang sino man ang maglakas loob na labanan kahit na hinahamon nila ang mga kababaihan. Hindi isang beses sa kanilang buhay ay sila ay nasampal ng isang babae. Sampal. Sa susunod na sandali, isa sa mga ito ay nag-retaliated at nagpadala ng isang mabigat na sampal sa buong mukha ni Cynthia Zimmers. "Sinaktan mo ako, mayroon ka bang isang kamatayan? Mag-file kami ng isang ulat ng pulisya. Kailangan mong magbayad para sa aming mga pagkalugi." Ang iba naman ay napinsala ang mga porselana na nahulog sa mga sahig. Pagkatapos ay sinisi ang lahat ng ito kay Cynthia. Sa ngayon, ang sitwasyon ay lumala. Ang mga manggagawa sa anti-gang tindahan ay lumabas. Ang isang nasa katanghaliang gulang na tao na nangunguna ay namumula. "Ako ang tagapangasiwa ng anti-gang merkado, si Wallace Shawn. Kung may anumang bagay, maaari kang magulat sa akin." Ang bawat tao'y agad na nagsalita, "Manager." Ang mga lalaking ito ay tumalon sa linya at sinaktan ang batang babae. Sila ay nakapinsala rin ng mga produkto at sinisisi ang lahat sa kanya. Sa sorpresa ng lahat, nang malaman ni Wallace kung ano ang nangyari mula sa simula hanggang sa wakas, ipinadala niya ang dalawang lalaki upang magpahinga sa VIP private lounge. "Mangyaring pumasok at magkaroon ng pahinga. Tiyak na bigyan ko kayo ng kasiyang tugon para sa insidente na ito." Sa mga mata ng lahat, ang ginawa ni Wallace na pag-iisip sa mga dayuhan ay hindi kanais-nais. "Ano, hindi ka ba nag-aalaga sa mga customer ang tungkol sa unang dumating unang paglingkuran? Ipinapakita lamang ng iyong aksyon na tinatrato mo ang mga dayuhan kaysa sa mga sarili mong mamamayan sa bansang ito. Kaya hindi makatwiran." Ang dalawang taga-ibang bansa na mga lalaki ay ngumisi habang naobserbahan nila ang kaguluhan sa labas. Tiyak na alam ng market manager kung paano pumili ng mabuti sa sitwasyong ito. Sa labas, si Wallace ay tumingin sa lahat na tahimik. "Hayaan akong ipakilala ang mga ito. Ang dalawang lalaki ay mga marangal na bisita mula sa bansang J. Sila ay bumili ng maraming mga bagay mula sa aming lugar ng ilang mga araw. Ang mga ito ang aming mga pinakapinahahalagahang bisita. Ang aming relasyon sa negosyo ay tiyak na makakuha ng mas mahusay at maingat sa hinaharap. Maaari silang bumili ng anumang gusto nila, o itakda ang kanilang mga mata sa magustuhan nila. Dagdag pa, ikaw ba ang lahat ng bagay ay ang kanilang kasalanan? Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi niya sinampal ang aming mga marangal na bisita, pagkatapos ay ang lahat ng ito ay hindi mangyari. Kaya, tiyak na tanungin namin siya na makabawi para sa sakuna na ito." Ipinahayag ni Wallace ang matuwid. "Ngunit, huwag mo akong bigyan. Nakita ko ang CCTV footage." Ang Wallace ay hindi matigas ang ulo. Siya ay nakatingin kay Cynthia ng isang malamig na tingin at "Oh manggal, ang mga porcelain bowls ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Gusto mo bang bayaran kami ng masunurin, o gusto mo kaming mag-file ng isang ulat sa pulis?" Si Cynthia ay umusok sa galit. Ang mga mangkok ay malinaw na sinira ng dalawang lalaki. "Bakit dapat kong bayaran ang mga pagkalugi?" Ngumisi si Wallace. "Kung hindi mo inawe ang aming mga marangal na bisita, mangyayari ba ang mga bagay na ito? Walang kabuluhan ang maliit na bagay na ito. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong magbayad para sa mga ito, kahit na ano." Security. Huliin siya at pagkatapos ay tawagan ang kanyang pamilya. Si Cynthia ay nagalit, nadama niya ang kanyang baga ay parang nabarahan. Ang walang kahihiyang tao, Wallace Shawn. Hindi lamang siya ay nagdudulot ng mga dayuhan mula sa bansa J, siya ay naglalagay din ng sisihin sa kanya at inaangkin na siya ang unang upang sirain ang mga mangkok. Upang itaas ito, hiniling niya sa kanya upang mabawi at bayaran ang mga nawasak na produkto.
Ano sa mundo ang bagay na ito? Sa katunayan, isang manggagawa ang tumakbo patungo kay Wallace upang bamulong ng isang bagay sa kanyang tainga. Matapos pakinggan ito, ang facial expression ni Wallace ay bahagyang nagbago. Pinag-aaralan ni Wallace ang hitsura ni Cynthia. "Young lady, ngayon ikaw ay nasa kapalaran." Sinabi ng dalawang marangal na bisita na hindi nila itataguyod ang bagay ng pagsampal sa kanila ng anumang karagdagang. Nag-aalok pa rin sila upang bayaran ang mga pagkalugi para sa iyo. Nakatingin lang si Cynthia. Ano ang kanilang pinag-uusapan? Sa gayon, lumawak ang ngiti ni Wallace. Sinabi nila na gusto nila kayong samahan sila para sa isang inumin. Babayaran kanila ng 1,000,000 para sa gabi. Hindi mo kailangang magdusa ng anumang pagkalugi. Kabanata 739. Ikaw ay walang kahihiyan. Si Cynthia Zimmer ay hindi naniniwala sa kanyang mga tainga. Paano masasabi ng taong ito ang gayong bagay sa harap ng napakaraming tao? Ito ay malinaw na hinahamon mo muna ako. Nagalit ako, kaya kinailangan kong ipagtanggol ang sarili ko. Hindi lamang nila sinaktan ako at sirain ang produkto, ngunit hinihiling mo rin sa akin na bayaran ito. Nais mo pa akong samahan ng mga ito para sa isang inumin. Paano ka maaaring makatuwiran? Inamin mo na ikaw ang unang nanakit sa mga ito. Tinanong ko na ang isang tao na i-save ang video ng iyong pagsampal sa kanila. Kung hindi mo tanggapin ang aming paraan ng pagmamanage sa sitwasyon, ipapadala namin ang lahat ng bagay sa pulis kaagad. Ang pagkawala ng $1,000,000 ay sapat na upang makuha ka bilang 1 taon na mananatili sa kulungan. Nagbabala si Wallace ng nakakatakot. Si Cynthia ay namimigati. Kahit na maaaring siya ay isang maliit na ganid minsan, siya ay isang mag-aaral pa rin. Kailan siya nahaharap sa isang sitwasyon tulad ng lahat ng ito sa pamamagitan ng kanyang sarili? Hindi siya naniniwala na ang taong ito, si Wallace Shawn, ay kumikilos ng labis sa kanyang sariling mga kapwa mamamayan. Ang lahat ba ay upang mangyaring pagdila sa mabahong daliri ng mga taga-bansang J na mga dayuhan? At ikaw doon. Kung nagpasya kang magpatuloy sa pagkandarapa na walang kaparirikan, isasama ko kayong lahat sa ulat ng pulisya. Sabihin ko ang lahat ng ikaw ay nakakagambala sa aming negosyo sa anti-gang merkado. Dapat mong malaman ng mahusay kung sino ang sumusuporta sa aming merkado. Ang lugar na ito ay kabilang sa pamilyang Naiswell. Ang Naiswells. Nang marinig ang pangalan na iyon, ang lahat ng mga dumadaan sa pamamagitan ng tumayo para sa kay Cynthia ay agad na isinara ang kanilang mga bibig. Ang bawat tao'y narito sila ang mga tagahanga ng mga anti-gang koleksyon. Paano hindi nila malalaman ang katayuan ng Naiswell sa industriya? Ang Master Shane Naiswell ay kabilang sa mga nangungunang ilang mga anti-gang appraiser sa field. Kung sila ay magdulot ng kaguluhan sa isang lugar na pag-aari ng Naiswells, sila ay halos nag-aanyaya sa kalamidad sa kanilang sarili. Bagaman ang lahat ay hindi nasisiyahan sa paraan ng pag-iingat ni Wallace sa sitwasyon, hindi nila magawa makipag-away sa mga Naiswells sa isang bagay na hindi gaanong mahalaga. Hindi ito katumbas. Naisip mo ba ito sa pamamagitan nito? Sagutin mo ako. Si Wallace ay nagpapakita ng mabangis na mukha kay Cynthia. Hindi ko sasamahan ang mga lalaking iyon para sa isang inumin, ngunit maaari kong bayaran ka pabalik ng $1,000,000. Pinaba ni Cynthia ang kanyang ulo. Sa wakas, kailangan niyang ibigay. Sa isang lugar na tulad nito, ano ang maaaring gawin ng isang batang babae lamang tulad ng kanyang ginagawa? Dagdag pa, tinitingnan ang video ni Wallace na ibinigay lamang ngayon, hindi nito kasama ang bahagi kung saan sinampal siya ng mga lalaki na taga-ibang bansa. Kung talagang pumunta sila sa istasyon ng pulis, siya ay nasa isang kawalan. Mayroon kang $1,000,000. Nawalan ng paniniwala si Wallace. Hindi niya iniisip na ang batang babae na ito, na mukhang isang mag-aaral, ay maaaring mayaman. Muling pumasok siya sa VIP lounge upang pumasa sa mga salita ni Cynthia sa dalawang lalaki. Di nagtagal, siya ay lumayo at nag-anunsyo, ang aming mga marangal na bisita ay gumawa ng kanilang desisyon. Kahit na magbayad ka ng $1,000,000,
ang bagay sa iyo na ang pagsampal sa kanila ay hindi malulutas ng madali. Maliban kung sasamahan mo sila ngayong gabi para sa mga inumin bilang isang paghingi ng tawad, kung hindi tiyak na iulat ka namin sa pulisya. Ikaw, si Cynthia ay mapagparaya. Sino ang nag-iisip na ang dalawang tao ay tumatawid sa linya na ito? Gusto niyang umalis, ngunit ang mga malalaking security guards ay hinarangan ang kanyang landas. Ang dalawang taga-bansang J na mga lalaki ay sumigaw ng malakas habang pinapanood nila ang kanyang mga aksyon mula sa VIP lounge. Ang isa sa kanila ay hinawakan din ang kanyang sariling balakang bilang maruming kilos, na kumikilos na parang sila ang malinaw na nagwagi sa sitwasyong ito. Nakikita mo na, si Cynthia ay lumaki. Sa una, ayaw niyang tawagan ang kanyang kapatid na lalaki dahil kailangan niya upang mag-ayos ng ilang mga pribadong bagay ngayon. Ngunit ang mga taong ito ay napakawalang hiya. Kung hindi niya tatawagan ang kanyang bayaw, maaari nilang lumabag sa kanya. Samantala, si Harvey York na lumabas sa hukbo ng sword camp, ay natanggap niya ang tawag mula kay Cynthia. Si Cynthia ay tunog na walang magawa sa tawag, bilang kung siya ay parang maiiyak na. Walang ibang salita, si Harvey ay dumiretso sa anti-gang merkado kaagad. Sa pag-abot dito, nakita niya si Cynthia na napapalibutan ng lalaki at malalaking gwardya na nakatayo sa mga pulutong. Siya ay tumingin na walang magawa, na may isang pulang sampal na nakaprint sa kanyang pisngi. Si Harvey ay nagmadali patungo sa kanya. Cynthia, ano ang nangyari sa'yo? Bayaw, sila ay may pananakot sa akin, at gusto pa rin nila ako na samahan sila para sa isang inumin. Sinabi ni Cynthia, na humihikayat. Kabanata 740, nang binigyan ni Cynthia Zimmer ang buong kwento sa kay Harvey York, ang kanyang mukha ay agad na nagdidilim sa pamamagitan ng ilang mga kulay. Bago pa makapagsalita si Harvey, gayunpaman, pinutol siya ni Wallace Shawn sa isang nakangisi. Tinawagan mo ang iyong mga magulang sa ngayon. Sinasabi ko sa iyo, huwag isipin ang tungkol sa pagtatapos ng bagay na ito ngayon tulad nito. Sabihin sa dalawang taga-ibang bansa na mga lalaki na ito upang makuha ang kanilang mga asno at lumayas na dito. Si Harvey ay nagsalita ng malamig. Ang iyong anak ay hindi alam kung paano igalang ang mga tao at ikaw ay ganun rin. Ang mga ito ay marangal na mga bisita mula sa ibang bansa. Si Wallace ay galit na sumigaw. Ano ang sinusubukan mong hilahin sa pamamagitan ng pagtawag sa kanila ng isang bagay tulad ng mga lalaki na ito na taga-bansang J? Sumagot si Harvey ng malamig, maaari lamang silang tinutukoy bilang mga dayuhang bisita kung sila ay bumibisita dito ng may kabaitan. Nagbibigay na ako ng mga mukha sa pamamagitan lamang ng pagtawag na basura tulad ng mga ito. Pinibigyan kita ng 3 segundo. Gawin silang lumuhad dito at humihingi ng paumanhin. Sigurado ka baliw. Gusto mo ang aming mga marangal na bisita upang lumuhad sa harap niyo dito at humingi ng paumanhin. Mayroon ka bang ideya kung nasaan ka? Si Wallace ay napaungol. Pinibilang ni Harvey sa malamig, 3, 2, 1. Si Wallace na yumangal na may paghamak, ikaw ay sira ulo. Talagang binibilang mo, kahit na umabot ka ng 100, walang sino man ang mag-aalaga. Alam mo ba kung anong uri ng lugar ito? Ito ang teritoryo ng Naiswells. Ang isang probinsyano na tulad mo ay hindi maintindihan ang lugar ng Naiswells sa Buckwood. Tulad ng sinabi ni Wallace na ito, isang nasisiyahan na pag-aaksaya sa kanyang mukha, na parang mga salitang iyon ang kanyang pinakamatibay na sandata. Sa isang lugar na tulad nito, sino ang hindi mawawala ng takot kapag ang pangalan ni Naiswell ay dinala? Ligtas na sabihin, ng sino man ay matakot. Sa pinakamaliit, ang mga bisita sa anti-gang merkado ay magiging ang Naiswell family. Si Harvey ay natawa. Nagtapon siya ng isang sulyap sa tag ng pangalan ni Wallace at sinabi, ang iyong pangalan ay Wallace Shawn. Isang lingkod lamang ng Naiswells pinapangtakot upang gamitin ang pangalan ng Naiswell upang sugpuin ang mga tao. Gaano kadalas? Oo, ako ay isang lingkod lamang para sa Naiswells. Ngunit kahit isang lingkod na tulad ko ay hindi masasaktan, lalo na sa pamamagitan ng mga gusto mo. Hindi ka maaaring maihambing sa isang lingkod.
Maglakas loob ka bang sabihin ang aking pangalan? Bakit, gusto mo bang magsampa ng reklamo sa akin? Si Wallace ay nagbubunganga, nagtutulak ng kanyang daliri at nagtuturo mismo sa ilong ni Harvey. Hindi maabala si Harvey ni Wallace. Kinuha niya ang kanyang telepono upang tumawag. Rosalina Iswell, ang iyong pamilya ay may kakayahang upang itaas at panatilihin ang isang aso sa pangalan ni Wallace Shawn, na ipinapangtakot upang makawala ng malakas sa akin. E-save ko ang iyong mukha at bigyan ka ng 5 minuto. Kung hindi mo maayos ang problemang ito sa pamamagitan ng pagkatapos, ang mga na-Iswells ay hindi kailangang umiiral pa. Ang tono ni Harvey ay malamig na yelo. Si Rosalie, na nasa kabilang dulo ng tawag, ay natigilan. Si Shane na Iswell, na nakatayo sa tabi niya, ay nakataas ang kanyang mga kilay at nagtanong, ano ang nangyayari? Ito ay si Harvey York. Ang isang lalaki na nagngangalang Wallace Shawn mula sa Anti-Gang Merkado ay malamang na nasaktan siya o kung ano. Si Shane ay nahulog sa isang takot. Sa ngayon, alam na ng na-Iswells ang tunay na pagkakakilanlan ni Harvey. Ang Prince ng York family. Ang punong tagapagturo ng hukbo ng sword. Ang alinman sa mga posisyon na ito ay maaaring dumurog sa na-Iswells, tama. Bukod dito, natanggap ni Shane ang balita tungkol sa pagkuha ni Jonathan York sa kanyang dating posisyon sa pamamagitan ng ilang mga espesyal na channel. Ang bagay ay marahil ay may isang bagay na gagawin ni Prince York. Wala sa mga na-Iswells ang may isang tinta ng kung ano ang nangyari sa mga Yorks ng gabing iyon. Ngunit ang ilang mga glimpses ay sapat para sa sinuman upang makakuha ang isang hawak ng mahigpit sa pangunahing sitwasyon. Tiyak na hindi sila makikipag-away sa taong ito. Rose, pumunta sa lugar na ito ng mabilis. Maghintay. Kalimutan na, pupuntahan ko doon. Mabilis, ipadala mo ako ngayon. Ang Prince York ay walang magandang pagkasubo. Si Shane ay hindi mapakali na parang isang langgam sa isang kawali. Kasabay nito, sa Anti-Gang Merkado, nakita ni Wallace na natapos ni Harvey ang kanyang tawag at sinasaktan siya ng malamig na hitsura. Ano, tapos na ang iyong tawag? Gusto mo bang mag-file ng isang reklamo sa akin at sirain ako? Gusto mong taya na maaari kong patayin ka muna?